Talagang hindi biro ang Heihu Dutong. Walang problema sa unang tatlong hakbang. Mukhang ang Heihu Dudong ay kukunin na ang Xuan Yuan Jian. Walang kwenta. Panoorin mo kung paano kukunin ang Xuan Yuan Jian. Pupugutan kita ng ulo. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng tatlong hakbang, tiyak na masusugatan ka at uurong. Sino ka ba? Anong karapatan mong magduda sa kakayahan ng Heihu Dutong? Walang kwenta. Kung sakali, makakalakad pa ako ng tatlong hakbang ng maayos. Ano naman ang gagawin mo? Bahala ka na sa akin. Pagdating ng oras, huwag kang lumuhod at magmakaawa ha. Walang kwenta. Tingnan mo kung paano pa susukuin ng tatay mo, ang Xuan Yuan Jian. Lima na ang hakbang, isang hakbang na lang. Ang walang kwentang si Qing Wushuang ay mamamatay na. Ang lakas ng loob mong husgahan ang Heihu Dutong. Akala mo ba, ikaw pa rin ang Diyos ng mga bundok na tinatawag na Tianlong Ho? Hindi ko inakala na ganito kalaki ang ipinagbago ni Haihu. Mukhang makakaabot siya sa ika-6 na hakbang. Walang kwenta. Dumating na ang oras ng pagkamatay mo. Heihu Dutong? Okay lang po? Xuan Yuan Jian, talagang. Ang unang banal na espada sa lahat ng panahon. Ang liwanag ng isang espada ay nagpapalamig sa 19 na estado. Sa isang galit, maaari itong lumamon sa Buddha at magtago ng impyerno. Ako, Heihu, hindi pa ako karapat-dapat na magkaroon nito. Hey Hu, kanina, naglabas ka ng napakarami. Walang kwenta, pero ano ang resulta? Ito lang? Xuan Yuan Jian ay isang banal na espada. Walang tao sa mundo na makakapagpasuko nito. Kanina, sa Xuan Yuan Jian. Sa kapangyarihan ng espada, 5 hakbang lang ang nagawa ko. Ikaw, walang kwenta. Huwag na maghangad sa Xuan Yuan Jian. Ang buhay mo, lahat ay pinoprotektahan ng iba. Qing Wushuang, hindi inaasahan na pagkatapos mong mawalan ng kapangyarihan, pagkainggit talagang nabaluktot ng malala. Kung sasabihin mo na hindi magaling ang Heihu Dutong, subukan mo, matapang ka ba? Anong hindi ako matapang? May masasaksihan na maganda. Huwag lang maghakbang ng isa, ay mapapalabas, mahulog at mabasag ang ulo, at maging tanga. Maging tanga ay maganda. Maging tanga, maaari na makuha ang ating 300 bilyon ay mabawi. Siya ay walang nangyari. Malamang swerte lang. Tatlong hakbang ang nagawa niya. Tingnan ulit, hindi ako naniniwala na makakagawa siya ng 5 hakbang. 5 hakbang. Mahirap ba? Patuloy. Lima na. Hindi. Paano niya nagawa yon? At ang gaan-gaan niyang kumilos, parang walang pahinga. Sigurado ba kayo na nawala na ang kanyang lakas? Totoo yan. Mabagsik ang ginawa ko. Kahit na isang Diyos, hindi makakatiis. Lalo na ang isang karaniwang katawan. Kung hindi nawala ang kanyang lakas, sa ugali niya, na ganito natin siya ininsulto, sa tingin mo patatawarin niya tayo. 5 pa lang naman. Ako at si Xuan NV, 5 lang din. Swertihan lang yan. Hindi ako naniniwala na makakaika-6 siya. Noong ako ang nasa posisyon, pinigilan ko kayo ng buong lakas. Ganito pa rin ngayon. Nakarating na siya sa tabi ng Xuan Yuan Sword, edi sa kanya, na lahat ng kayamanan. Tumigil ka nga. Hindi naman ako bulag. Paano mo nagawa yan? Gusto mong malaman? Lumuhod ka. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kumalma ka, Komandante Heihu. Alam ko kung bakit siya madaling nakalapit sa Xuan Yuan Sword. Bakit? Ang Xuan Yuan Sword ay banal na espada mula pa noong unang panahon. Sa loob ng libu-libong taon, marahil ay nagkaroon na ito ng kaluluwa. Sa libu-libong taon ng Xuan Yuan Sword, napigilan nito ang hindi mabilang na malalakas. Ang kapangyarihan ng espada, malamang ay epektibo lang sa mga malalakas. Itong walang kwenta, hindi siya pinapansin ng Xuan Yuan Sword, kaya't hinayaan lang siyang lumapit. Ibig sabihin, kahit na yung hindi marunong ng martial arts ay madaling makalapit sa Xuan Yuan Sword. Tama. At mas mahina ang katawan. Mas walang kwenta. Mas madaling lumapit. Ganun pala. Kaya pala nakalapit siya sa Xuan Yuan Sword, muntik na akong maloko niya. Ate Yufei, Commander Heihu, hindi rin po ako marunong ng martial arts. Pwede bang subukan ko rin? Sige, subukan mo. Hindi kayo makalusot. Kaya isang aso ang pinapadala ninyong maging cannon fodder. Nakakatawa. King Wushuang. Sino ang tinatawag mong aso? Ikaw. Ikaw. Sandali, patayin mo siya. At ikaw ang uunahin kong bigyan ng parangal. Commander Heihu, si Qing Wushuang, may matataas na expert na nagbabantay sa kanya. Ako? Hindi ko kaya. Ang tanga mo,
ang Xuan Yuan Sword ay may epekto ng pagsupil sa mga martial artist. Kapag pinatay mo si Qing Wushuang, paano siya mapoprotektahan ng expert na yon? Ah, tama. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Tutuparin ko ang utos ni Commander Heihu. Qing Wushuang, pumunta ka sa impyerno. Bakit? Bakit walang nangyari? Qiyufei, tingnan mo ang magandang ideya na yan. Commander Heihu, hindi ko rin alam kung bakit nangyari to. Hindi ko alam kung paano nakatsamba yon. Siya lang pala ang makakalapit sa Xuan Yuan Sword. Ano naman kung malapitan? Ang Xuan Yuan Sword, hindi para sa isang walang kwenta. Napakalakas ng aura ng espada. Ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Ganitong klaseng banal na espada, paano mapapasakamay ng isang walang kwenta? Ang Xuan Yuan Sword na ito, pwede na rin. Mula ngayon, sumunod ka na sa akin. Qing Wushuang, ang Xuan Yuan Sword ang nagpapanatili ng kaharian ng Longguo at kumakalinga sa bilyon-bilyong mamamayan. Ni hindi ka karapat-dapat, isang walang kwenta, lalo na't isa kang taksil sa bayan. Ah, ang paghipo mo rito ay isang paglapastang sa kaharian at sa mamamayan ng Longguo. Kuching Cheng, kontrolin mo naman ang ex-husband mo. Qing Wushuang, ang Xuan Yuan Sword, hindi mo kayang bunutin. At saka, pinapayuhan kitang huwag itong galawin. Baka madumihan mo ang Xuan Yuan Sword at masira ang kapalaran ng Longguo. Hindi mo yan kayang panagutan. Paano kung galawin ko? Anong magagawa ninyo? Qing Wushuang, kung lalapastanganin mo pa ang Xuan Yuan Sword, hinding-hindi ako mag-aatubili na putulin ang ulo mo bilang alay sa mga namatay na mamamayan. Ikaw, mabuti pa rin ang ugali mo. Masyado ka lang tanga. Ikaw ang masyadong walang galang. Mas malala pa ang susunod. Ikaw talaga, nakabunot ka. Imposible! Paano niya magagawa yon? Ang isang walang kwenta. Ang Xuan Yuan Jian, napili pa niya ang isang taksil na pinalayas ng hukbo ng lunggo. Kainis. Commander, humina ang lakas ng espada. Kunin na lang natin ang Xuan Yuan dyan. Pero si Qing Wushuang, may matataas na tagapagtanggol. Basta't hindi natin siya saktan, walang dahilan yung tagapagtanggol niya na atakihin tayo. Kung maglakas loob siyang gumalaw, kalaban na niya ang buong lunggo. Nasaan ang 6 na general? Narito kami. Kunin ang Xuan Yuan Jian. Tandaan, huwag sasaktan si Qing Wushuang. Opo. Ang bilis ninyong magmadali. Gusto nyo bang masaktan? May hilig ba kayo sa pagpapahirap? Dahil sa Xuan Yuan Jian, madali niyang napaurong ang 6 na general. Nasa kamay na ng isang walang kwenta, ang Xuan Yuan Jian. Sayang. Hey Hu, gusto mo bang subukan? Anong ipinagmamalaki mo? Swertihan lang yan. Nagkataon lang na nakuha mo. Walang kwenta ka pa rin. Akala mo ba dahil hawak mo ang Xuan Yuan Jian, ang lakas mo ay aabot na sa rurok? Eh kung ikaw ay hiyain ng isang walang kwenta sa harap ng lahat, ang kahihinatnan ay lubusan kang mawawalan ng mukha. Tingnan mo ang espada. Tingnan mo ang espada. Pambobola lang yon. Natakot ka naman agad. Hinahamon mo ako? Oo, hinahamon kita. Ano? Halika, suntukin mo ako. Gusto mo palang suntukin kita para may dahilan ka na gamitin ang Xuan Yuan Sword laban sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang lalaki. Listahan ng kayamanan. Tama nga, ang Xuan Yuan Sword ang susi para buksan ang treasure vault. Nasa ilalim nito ang kayamanan. Eddie, Yufei, ibig sabihin, pwede na tayong maghanap ng grupo ng mga excavator para maghukay ng malalim at makuha na ang kayamanan. Tang, kung kayang hukayin ng tao, kailangan pa bang bantayan ng Xuan Yuan Sword? Kung ganoon, para mabuksan natin ang treasure vault, kailangan nating umasa kay Qing Wushuang sa mukha ng walang kwentang yon. Wushuang, tingnan mo, nasa iyo na ang Xuan Yuan Sword. Ang mga kayamanan sa loob ng treasure vault ay napakarami. Hindi mo naman kayang dalhin lahat mag-isa. Bakit hindi mo bigyan ng konti ang aming Gu family? Oo nga, dahil dati kang manugang ng aming pamilya. Alagaan mo naman kami ng kaunti. Nanay, tatay, ang taong tulad ni Qing Wushuang, kinamumuhian ng lahat. Bakit ba kayo nagpapapansin sa kanya? Ano bang alam mo, batang to? Basta't ang pamilya nating Gu ay makakuha ng bahagi mula sa kayamanang ito. Ang pamilya nating Gu sa hinaharap ay hindi na kailangang magpasunod sa iba. Kayo. Wushuang, nak, ano na ang pasya mo? Ang daming kayamanan. Marami nga ang kayamanan sa loob ng imbakan. Tama ka, tita. Hindi ko talaga ito kayang sarilinin. Diba? Ang ganitong kayamanan ay dapat ibahagi sa lahat para sa kapayapaan at kasaganaan. Tama.
May punto ka. Buti naman nakikinig ka. Walang kwenta. Bakit ka nakatayo lang diyan? Kunin mo na agad ang listahan ng kayamanan at ipakita sa akin. Dahil nakuha mo ang Xuan Yuan Sword at binuksan ang kayamanan, pinapayagan ka naming kunin ang ilang maliliit na bahagi. Paumanhin. Bigla kong naisipang hindi ko na ibabahagi sa inyo. Subukan mo lang. Huwag kang magpakapal. Huwag mong kalimutan, sa akin ngayon ang kayamanan. Kayo ang may kailangan sa akin. Huwag kayong magpakamahal. Komandante Heihu, Binibining Chi, huwag kayong padalos-dalos. Nasa kamay ni Qing Wushuang ngayon ang Xuan Yuan Sword. Paano kung magwala siya at sirain ang listahan ng kayamanan? Hindi ba't mauuwi tayo sa wala? Wushuang nak, kanina kasi si Komandante Heihu at si Binibining Chi ay medyo nag-init ang ulo. Huwag mong isipin yon. Pwede naman di isipin, pero may kondisyon ako. Gusto kong humingi sila ng tawad at dapat na lumuhod ng buong pagpapakumbaba. Gago! Humarap ka sa akin? Akala mo ba talagang hindi ka papatayin ni Heihu Dutong? Sumisigaw ka pa sa akin? Kung gayon, pagkatapos ninyong makita, saka kayo magdedesisyon kung magsusori kayo. Ako si Heihu. Mataas ang posisyon at may kapangyarihan. Punong-puno ng sigla. Papaluhodin mo ako para humingi ng tawad? Kahit na isang kayamanan lang, 10 kayamanan, o 100 kayamanan, hindi karapat-dapat. Qing Wushuang, ako ang pinakamayaman sa buong Longguo. Ang aking yaman ay 4 na trilyon. Ang mga kayamanang ito, para sa akin, dagdag lang yan sa aking kayamanan. Gagamitin mo ito para paluhurin ako? Parang panaginip lang yan. Ang Chuangwo Yuxi, ang tunay na selyo ng imperyo, nagkakahalaga ng 5 trilyon. Diyos ko, ang Chuangwo Yuxi, nandito pala sa silid ng mga kayamanan. Ito, nandito rin ang espada ni Haring Goljian ng Yu. Ang pinakamababa, 60 bilyon ang halaga nito. Mahal-mahal. Ang Heshibi, ang 9 na kaldero ni Haring Yu, ang 12 gintong estatwa, ang Taya Sword, Ito, ang medikal na aklat ni Shenong. Napakamahal ng bawat isa. Diyos ko. Kayamanan. Tunay palang lahat ito. Sa silid ng mga kayamanan, mayroon palang napakaraming hindi matatawarang kayamanan. Kailangan kong makuha ang mga kayamanang ito. Kumusta ang pagtingin? Ang pagpaluhod sa akin para humingi ng tawad, nakakahiya sa aking katayuan. Baka pwede tayong magpalit ng kondisyon? Gagawin kitang buhay sa loob ng 10 taon? Ano sa tingin mo? Gusto ko pa rin makita kayong lumuhod ng may pagsisisi. Qing Wushuang, nagbigay na ng konsesyon si Komandante Heiyu. Huwag kang magmalabis. Kung nagbigay na siya ng konsesyon, dapat tuloy-tuloy na lang. Ikaw? Sige, ako'y luluhod para humingi ng tawad. Ngunit ang pangyayaring ito ngayon ay hindi ko malilimutan. Huwag mong ipagkait na mahulog ka sa aking mga kamay balang araw. Kung gayon, kayong dalawa, mauna na. Qing Wushuang, ako'y lumuhod na para humingi ng tawad. Nasiyahan ka na ba? Paghingi ng tawad, dapat may tamang anyo ang paghingi ng tawad. Kayong dalawa, bawat isa, 10 latigo sa kanya. Ito. Latuhin. Dapat malakas ang palo. Kung hindi, hindi ito mabibilang. Komandante, patawarin mo ako. Qing Wushuang, maghintay ka lang. Papatikimin kita ng lasa ng pagkapunit ng laman. Tapos na ang 10 latigo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano hahatiin ang kayamanan. Siyempre, bala kong magdaos ng isang pagtitipon para sa paghahati ng kayamanan makalipas ang 2 araw. Lahat ng may karapatan ay maaaring makilahok sa paghahati. Paano naman ang pagbibilang ng mga pwesto? Siyempre, ako ang magdedesisyon. Ngayon, babanggitin ko ang mga pangalan. Ang sino mang mabanggit, may karapatang sumali sa paghahati ng kayamanan. Sige, Huwag mo akong lokohin. pwede sumali si Xuan Nu Dutong. Ang dalawang ito, si Tan Lang at Kisha, ay maaaring sumali. Wushuang, kami naman? Anunsyohan mo na. Ayon sa hiling mo, si Gu Qingcheng Gu Wenhang at si Lin Yuhua ay maaaring sumali. Si Qi Yufei, Xu Tianxia, Jin Xiong, Yin Xiong, Tong Xiong, pwede rin kayong sumali. Ako. Pasensya na. Mahal na Dutong Heihu, sa kasamaang palad, nawalan ka ng karapatan sa paghahati ngayon. Palibhasa, simulat sa poll. Niloloko mo lang ako. Matalino ka talaga. Papatayin kita.
Sa araw na ito, aminado akong natalo ako. Qing Wushuang, isinumpa ko. Ako si He Hu, sa buhay kong ito. Gagawin kitang abot alikabok. Jin Xiong, umalis na tayo. Umalis na rin tayo. See it. Tapos, Ano ba yan? Hinaharot mo ako. Si Qing Wushuang na hayop na yon, pinagbabawalan kang sumali sa pagpupulungan ng kayamanan. Ano ang gagawin ninyo? Pinagbabawalan akong sumali? Ako na lang ang pupunta. Gintot pilak na oso, tansong oso, makinig kayo. Narito ako. Sa utos ng Tigreng Token, tipunin ang hukbo ng Dragon Nation. Ang wing commander ng 100 kampo, dalhin sandalian ang libu-libong sundalo sa Yunhai City. Ako mismo ang mamumuno sa milyon-milyong hukbo sa pagpupulungan ng kayamanan. Patayin si Qing Wushuang at agawin ang kayamanan. Commander, wag po. Ang Tigreng Token ay ang pinakamataas na utos ng hukbo ng Dragon Nation. Hindi ito dapat gamitin maliban na lang sa oras ng panganib para sa Dragon Nation. Ako ang may hawak ng Tigreng Token. Ako ang magdedesisyon kung kailan ito gagamitin. Kung magdadaldal ka pa, mamamatay ka. Susunod po ako. Babaeng mamamayan. Binaunang binabati ko si Commander Black Tiger sa tagumpay. Marquis Tianlong. Palaging mayabang at mapagmataas si Haiho. Napakataas ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sinadya ninyo siyang hiyain sa pagkakataong ito. Gusto ninyo siyang pilitin na maghayganti sa inyo sa pagtitipon ng mga kayamanan. Tama. Tiyak na hindi makakapagtimpi si He Hu. At mayroon akong Xuan Yuan Sword. At may mga dalubhasang tagapagtanggol sa aking likuran. Kung gusto niya akong patayin, tiyak na gagamitin niya ang kapangyarihan ng kanyang pangkat ng mga tiktik. Basta't lumabas silang lahat, iyon mismo ang gusto namin. At maaari ko silang lipulin ng sabay-sabay. Matalino naman po ang Marquis Tianlong. Kaya sa araw ng pagtitipon ng mga kayamanan, kailangan ko bang arestuhin ng formal si Haiho? Huwag. Ilang araw akong nagtago. Sinadya kong sirain ang aking mga kakayahan. Tinanggap ko ang sisi. Hindi ba't para sa araw na ito lahat yon? Napakalaki ng kasalanan ni He Hu. Kung hindi ko siya arestuhin bilang Marquis Tianlong at patayin siya, paano mapapanatag ang mga kaluluwa ng milyon-milyong mamamayan ng Longguo? Ang inyong lingkod na Zuan Envy ay nagpupugay sa pagbabalik ng Marquis Tianlong. Huwag kang magpakumbaba. Kung malaman ng mga taong nagkakamali sa inyo na para sa Longguo, tahimik ninyong tiniis ang mga paratang at inialay ang lahat, tiyak na magsisisi sila ng labis at matitigilan at ituturing kayong walang hanggang banal. Kung malaman ng inyong dating asawa na isinakripisyo ninyo ang inyong pamilya para sa bansa, ang kanyang galit sa inyo ay mawawala rin at mas magsisisi kung bakit niya kayo tinalikuran ng ganon. Basta't nananatiling matatag ang bansa at payapa ang mga mamamayan, wala akong pagsisisi. Marquis Tianlong. Ang hayop na Haiho na yun, naglakas loob pang gamitin ang Tiger Tali ng walang pahintulot, tinipon ng 1,000,000 hukbo, at nilapitan ng Yunhai. Nababaliw na siya, ganap na nababaliw. Kapag nais ng langit na siya'y mapahamak, una munang pinababaliw siya. Mabuti nga. Naghihintay ako sa kanya. Abangan ang susunod. Bakit pinili ni Qin Wushuang ang lugar na ito para sa pagbabahagi ng mga kayamanan dito sa napakalungkot na lugar? Tingnan mo, mukhang nakakatakot. Si Qin Wushuang ay may hawak ng Zuan Yuan Jian. Hindi siya magkakaroon ng masamang hangarin. At gustong patayin tayong lahat. Mga magulang, huwag kayong mag-alala. Kapag ako ay nandito, kahit na siya ay may masamang hangarin, hindi siya makakapinsala kahit kalahati sa inyo. Hindi ko inakala na ang hayop na ito ay may pagkaunawa sa sarili. Una, naghanda siya ng libingan para sa sarili. Posible. Para kay Miss Chi. Pinapayuhan ko kayong maging maingat dahil lahat tayo ay narito na, magbahagi na ng mga kayamanan. Huwag kang magmadali. Hindi pa ako nagtakda ng mga patakaran. Anong walang kwentang patakaran? Sabihin mo agad. Ang patakaran ay simple. Para makuha ang kayamanan, kailangan lang sa harap ng timba ng tubig. Ibuhos ang tubig sa katawan ni Yufei. Sa bawat pagbuhos ng isang tabo ng tubig, makukuha mo ang isang kayamanan. Qin Wushuang, naglalaro ka ng apoy at sinusunog ang sarili. Mahal, ang daming ginto at alahas. Mahal, yayaman na ang pamilya nating Gu. Tumupad naman sa usapan ng taksil na yon.
Kung hindi siya tumupad, hindi siya makakaalis ng buhay sa Jianghai. Wu Shuang, hindi ako nagkamali noon, ikaw talaga ang pinaka-promising. Dahil dati tayong magkakapamilya, hayaan mo muna akong tita ang pumili ng kayamanan. Ano sa tingin mo? Lin Yuhua, may lakas ka bang basain ako? Miss Qi, wag mo nang ipagmalaki ang pagiging pinakamayaman sa bansa. Kapag nakuha na ng pamilya namin ang mga napakamahalagang kayamanang ito, ang pwesto ng pinakamayaman ay malamang na magpapalit. Ang kinatatakutan ko, baka katulad ka ng hayop na yon, makakuha pero hindi mabubuhay para mag-enjoy. Wag mo kaming alalahanin. Wu Shuang, ano na ang desisyon mo? Sige, kung ganun ka gustong-gusto ng tita, magsilbi ka muna bilang halimbawa para sa lahat. Mabuti? Magagawa mo? Anong hindi ko magagawa? Mamamatay kayong lahat. Walang makakaligtas. Lin Yuhua, gagawin kitang gatla-gatla. Ilulubog kita sa semento at pahihirapan araw-gabi. Wu Shuang, naibuhos ko na ng 10 beses kay Qi Yufei. Pwede na ba akong pumili ng 10 kayamanan? Siyempre. Pero kailangan hintayin muna ang iba na matapos nilang sundin ang mga patakaran bago ipamahagi ang mga kayamanan. Mayroon pa bang gustong kumuha ng kayamanan? Kung gusto nyo, ipagpatuloy lang ninyo ang pagbibigay sa amin kay Ginang Qi Yufei ng paligo. At Yufei, ewan ko ba, ako rin kaya. Pati ikaw, hayop ka. Manghamak ka sa akin. Ate Yufei, ako ang walang utang na loob. Naligaw ako ng landas. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Umalis ka sa harap ko. Pinapayuhan ko rin kayo. Huwag makisabwatan sa hayop na ito. Huwag ninyong sabihin, hindi ko kayo binalaan. Binanatan mo ako. Pwede mong isipin iyan. Mukhang may nagbigay ng lakas ng loob kay Ginang Qi. Pat ako ay binanatan mo. Commander Xuannu, wala kayong kinalaman sa nangyari ngayon. Pinapayuhan ko kayo, huwag makialam sa gulo. Paano kung hindi ako makikinig? Kung gayon, kailangan ko kayong ituring bilang kasabwat ni Qing Wushuang. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ang dumi-dumi mo, kahit isang mababang uri tulad ni Lin Yuhua, kayang gawin kang ganyan kakawawa. Ano ba? Anong karapatan mo para husgahan ako? Oo, wala akong karapatan. Pero si Commander Heihu, meron. Qing Wushuang, punong-puno ka na ng kasalanan. Gumagawa ka ng masama. Dinala ko ang 1,000,000 hukbo upang patayin ka at ibalik ang kapayapaan sa Dragon Nation at ang katarungan sa mundo. Apli ka laman na. 1,000,000 hukbo? Ulat. Ipinagbibigay alam po kay Commander Xuannu, ang 1,000,000 hukbo ng Dragon Nation ay kumubkob na sa altar ng langit at lupa. Ang mga wing commanders ay nasa kani-kanilang mga posisyon, handa nang sumalakay anumang oras. Nauunawaan ko, umalis ka na. Opo. 1,000,000 hukbo? Ang milyon-milyong hukbo ng Dragon Nation. Bakit sila nandito? Dinala sila ni Commander Heiho. Kanina ko lang ininsulto si Miss Qi. Baka naman, mawala na ang buhay ko. Honey, mag-isip ka ng paraan. Anong magagawa ko? Commander, ginamit mo ba ang Tiger Tally upang dalhin ang milyon-milyong hukbo dito sa Yunhai City? Ano? Kailangan ko bang magulat sa'yo? Sa lahat ng gagawin ko? Hindi po ako maglalakas loob. Pero ang Tiger Tally ay ang simbolo ng kapangyarihan sa hukbo ng Dragon Nation. Hindi dapat basta-basta gamitin. At wala namang giyera dito sa Yunhai City. Kung gagamitin mo ng padalos-dalos ang Tiger Tally, baka maghinala ang monarka. Gu Ching Cheng, panghihimasok sa superior, pagsuway sa utos militar, dagdagan ng parusa. Mga tauhan, ikulong siya agad. At hintayin ang hatol. Hintayin ang hatol. Anak ko. Commander Heihu, nakikiusap po ako sa inyo. Ang anak ko kanina, hindi niya po sinasadyang hamakin kayo. Pakiusap, maging mabait po kayo. Patawarin niyo na po siya. Commander, kahabagan po. Lin Yuhua, yung tapang mo kanina nang binuhusan mo ako ng tubig, saan na napunta? Kanina po ay nagkamali ako ng tingin. Wala po akong mata. Ako po ang nagkamali. Paumanhin po. Nakikiusap po ako sa inyo. Makiusap kayo sa Commander Heihu para palayain niya ang anak ko. Pakiusap po. Gusto mong makiusap ako para sa iyo? Pwede rin naman.
pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Sige. Kahit isang bagay pa. 10 bagay. Papayag ako. Putukan mo. Patayin mo siya. Saka ako makikiusap kay Commander Heihu na patawarin ang anak mo. Nakikita mo ba siya? Qing Wushuang. Siya iyon. Ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya mo. Barilin mo siya. Tapos na ang lahat. Heihu, Qi Yufei, gusto ko sanang makipaglaro sa inyo. Kaso, nagmamadali kayong mamatay. Sige na nga, pagbigyan ko na kayo. Walang kwentang paglaban. Qing Wushuang. Pinapayuhan kitang lumuhod at magmano para mabilis kang mamatay. Ikaw ang dapat lumuhod. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Kung ganoon, mamatay ka na. Komandante, Nji Xuanu. Xuanu, alam mong may kasalanan si Qing Wushuang, pero pinoprotektahan mo siya. Iyon ay paglabag sa batas na alam mo, pareho ang kasalanan. Gintong bear, pilak na bear. Nasaan ang tansong bear? Narito ako. Nasaan ang pinuno ng 100 kampo? Narito ako. Ang tigatoken ang utos. Dakpin ang komandante ng Xuanu. Si. Sa ibang araw, mag-uulat ako sa hari at siya ang magpapasya. Hindi ko gustong saktan kayo, Gintong Bear. Ibigay mo sa akin ang handcuffs. Komandante, pasensya na. Sumusunod ka lang sa utos. Anong kasalanan mayroon? Qing Wushuang. Ngayon, bukod sa Xuanyuan Sword, mayroon pa ring mga taong nagprotekta sa iyo sa likod. Wala ka na ng ibang kalamangan. Sa harap ng 1 milyong hukbo, ang anumang kalamangan mo. Beeple battery ay parang manipis na papel, madaling masira. Hayop ka. Nagpakahirap ka ng matagal, pero hindi ka pa rin makalabas sa aming bilog na pagkamatay. Hindi ba't labis ang pagkabigo mo? Huwag kayong magyabang ng maaga. Kung sakaling may pagbabago sa sitwasyon, May pagbabago? Buksan mo ang mga hayop mong mata. Tingnan mo ng mabuti. Sa labas ng altar, may 1 milyong hukbo. Sa loob ng altar, maraming pinuno ng kampo. At mayroon pang 6 na general. At ako, Heihu, anong pagbabago ang mayroon mo? At ang mga nasa tabi ko. Ang isa ay namamahala sa karapatang pantao, inspektor ng Jiang Province. Ang isa ay namamahala sa Dragon Country, pangunahing consultant ng mga espesyal na puwersa. At ang isa pa ay, ang Grand Tutor na kumakatawan sa kamalayan ng hari. Anong meron ka? Ano naman ang meron ka? Qing Wushuang, payo ko sa iyo. Mas mabuting sumuko ka na lang at tanggapin ang iyong kamatayan para hindi madamay ang iyong buong angkan. Ganyan, ikahihiya ng pamilya Qing ang habang buhay. Narinig kong marami kang lihim na tinrain ng mga eksperto. Sa totoo lang, pinabantayan ko na ng mga miyembro ng Dragon Clan ang buong altar ng langit at lupa. Sa sandaling ito, kahit isang langaw ay hindi makakapasok. Ang naghihintay lang sa iyo ay kamatayan. Qing Wushuang, kung ibibigay mo ang kayamanan ng buo, kami ay mag-iiwan ng buo mong katawan. magandang halimbawa ng nagtutulungang mga daga at ahas. Mukhang ang mga ito ay kayong lahat ang lakas ng loob ng inyong panloob na grupo. At saka, hindi mo ba gustong makita kung anong mga baraha pa ang natitira sa akin? Sige, ngayon, ipakikita ko sa inyo. Kahit anong baraha ang gamitin mo, hindi maililigtas ang iyong buhay. Makinig kayong lahat sa utos ko. Patayin siya. Ang gantimpala ay 10,000 tael. Yunach Gui. Panahon na para lumabas ka. Anak, sino ba talaga itong Yunak Gui? Si Yunach Gui ang pinuno ng mga iyunok. Ang paborito sa tabi ng hari. Lahat ng pinakamataas na utos mula sa hari ay ipinahahayag ni Yunach Gui. Ang Yunoch na ito ay pumunta rito hindi kaya para rin kunin ang ulo ni Qing Wushuang? Hindi ko alam. Tumigil kayong lahat. Yunach Gui, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para magpahayag ng atas ng hari. Atas nga hari? Mabuhay ang hari. Saan kumuha ng lakas ng loob yan? Hindi yumukod sa atas ng hari. Malamang natakot sa ating malaking puwersa. Ang hari ay naguutos dahil si Qing Wushuang ay nagpakasakit para mahuli ang mga taksil sa bansa at kusang pinaralisa ang kanyang sariling galing sa martial arts. Labis na nahubdan ng habag ang hari. Kaya ngayon ay ibinabalik ang kanyang titulo bilang Dragon Marquis na ipapamana sa mga susunod na henerasyon. Dahil si Qing Wushuang ay nagpakamatay para mahuli ang pinuno ng mga magnanakaw na si Heihu kasama ang kanyang mga kasabwat na sina Chang Zhongmu, Luo Wuji, Chen Bin at iba pa. Ang kanyang kontribusyon ay hihigit pa sa kasaysayan. Kaya't ang hari ay nagbibigay ng karagdagang titulo kay Qing Wushuang bilang Dragon Deity ng Dragon Kingdom na kapantay ng hari sa katayuan. Ito ang utos. Dragon Marquis, naghirap ka.
Bumalik na pala ang titulo ng Dragon Marquis kay Qing Wushuang. At higit pa, ginawang Dragon Kingdom Tianzun siya, kapantay na ng hari. Ano ba talaga ang nangyari? Ate Yufei, hindi pala siya taksil sa bansa. Di ba, siguradong mamamatay na tayo. Tumahimik ka! Huwag mo akong istorbohin! Peke pala ito. Hindi siya taksil. Anak, kung sakaling ibinalik na ni Qing Wushuang ang kanyang titulo, baka tayo naman ang kanyang targetin? Puntahan mo na siya at magmakaawa ka dahil sa dating pagiging mag-asawa ninyo. Tiyak na patatawarin tayo niya. Tama. Ano pa bang karapatan mayroon ako para makiusap sa kanya? Para sa kapakanan ng bansa. Handa siyang isakripisyo ang kanyang reputasyon at lakas, at maging ang pagiging taksil sa bansa. Ngunit ako ay hindi nagtiwala sa kanya, hindi rin hinanap ang katotohanan. Sa tuwing magkikita kami, basta-basta na lang siya ang pinapatay ko. Tama siya. Ako ay isang napakatangang babae. Si. Anak, huwag kang mag-init ng ulo. Hindi ka napapayagang humingi ng tulong sa kanya. Makapal ang mukha ko. Mamaya na lang ako ang pupunta. Halika, Siba. Gonggong, hindi ko alam kung magkano ang ibinigay sa iyo ni Qing Wushuang. Ngunit ang pagpapanggap sa utos ng hari ay isang krimeng dapat mamatay. Ano? Peke ang utos ng hari. Ate Yufei, ligtas na ba tayo? Pagkapala! Ang kapal mo! Hey Dutong, hinahamon mo ba ako? Peke ang utos na ito! Sino ba ang hindi nakakaalam na magkaibigan kayo ni Qing Wushuang sa loob ng maraming taon? Ngayon, nasa panganib siya, gumawa ka ng peking utos para iligtas siya. Makatwiran iyan. Pinaghihinalaan ko nga nakasabwat ka niya. Sinusuway mo ang utos. Binaligtad mo ang katotohanan. Ginulo mo ang tama at mali. Dilat ang mga mata mong iyan at tingnang mabuti ang utos na ito. Totoo ba ito o hindi? Talaga nga ba ay? Ang mismong sulat kamay ng hari? Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang sulat kamay ng hari. Ito, mukhang tunay nga ito. Baka naman nagkamali tayo kay Tianlong Hao. Hi ho, narito ang sulat kamay ng hari. Mag-aalsa ka pa ba? Palagi kang naglilingkod sa hari, kaya tiyak na may kakayahan kang gayahin ang sulat niya. Ibigay mo sa akin ang utos, at sa isang tingin ko lang, malalaman ko kung tunay o hindi. Siya. Ibigay ko sa iyo ang utos. Hey Dutong! Ang lakas ng loob mo. Hinamak mo pa ang utos ng hari. Naghihimagsik ka. Talagang naghihimagsik ka. Kung tunay na utos, hindi ko ito lalapastanganin. Pero itong peke, kung ito'y mananatili, ay paglapastangan sa hari. Naiintindihan ko na. Yun pala, sinadya mong punitin. Si Gui Gonggong ay nakipagsabwatan sa taksil na si Qing Wushuang, hinamon ng hari, at ginulo ang pamahalaan. Nararapat siyang patayin. Gamit ang watawat ng pagsupil sa mga rebelde, gumagawa ka ng kalokohang pagtataksil. Hey wala ka bang buhok? Wala ka ring utak? Ang pagpatay, ginagawa mo ng hayagan at walang takot? Huwag kang mag-alala, ikaw na ang susunod. Hintayin natin. Ano naman ang Xuanyuan Sword? Dito, napaligiran na ito ng aking 1,000,000 hukbo. Ang pagsasapalaran ng mga manok at asong putik, walang kwenta lang yan. Kung hindi ko lang gustong dakipin ka at litisin sa harap ng publiko, para magkaroon ng kasagutan si Shimin, ang ulo mo ay matagal nang nahiwalay sa katawan. Akala mo ba, dahil may daga kang itinatago sa likod mo, makakapalit kayo ng pwesto ng patay na basurang yon? Panaginip lang yan. Papakitaan kita kung paano kapag dudurugin ng aking 1,000,000 hukbo. Nasaan ang mga wing commander? Narito po ako, General. Ipadala ang utos ko. Sugurin sila ng ating hukbo. Dakpin ang mga taksil na sina Qing Wushuang at Gonggong Gue. Sundin ang utos, General. Nasaan ang 6 na general? Narito po ako, General. Narito po kami, General. Kayo 5 general, kasama ang mga wing commander. Bumuo ng formation para ikulong si Qing Wushuang at ang kanyang mga kasama. Hintayin ang pagsugod ng 1,000,000 hukbo. Opo. Oras na ng tanghali. Hey tapos na ito. Hindi pa tapos. Dapat na itong matapos. Tanghaling tapat. Hindi ako ang dapat patayin. Ikaw ang dapat patayin. Simulan ang operasyon. Simulan. Opo. Anong operasyon? Anong ginagawa ninyong tatlo? Ayon sa utos ng Dragon Marquis, dakpin ang mga taksil. Kayong tatlong mga traidor, walang utang na loob. Papatayin ko kayong lahat. Anong hinihintay nyo?
Papatayin niyo si Qing Wushuang? Tiyan lang, Kisha, hanggang kailan pa kayo magpapatuloy sa pagiging bulag? Hindi ba ninyo nakikita na ito ay isang bitag ng Dragon Marquis para kay Black Tiger? Kami po'y napakatanga. Muntik na kaming makagawa ng malaking pagkakamali. Patawarin po kami, Dragon Marquis. Nakikiusap po kami sa iyong kapatawaran, Dragon Marquis. Tama na, huwag nyo nang ipakita ang mga mukha niyong iyan. Bawat isa sa inyo, tanggapin ang 50 palo, ibaba ang ranggo, alisin ang titulo bilang commander. Salamat po, Dragon Marquis. Xuan Nu, hindi pa ako nagsasalita. Ipinapasya mo na para sa akin. Hindi po ako nangangahas. Naisip ko lang po, si Tan Lang at Kisha ay hindi naman masamang tao, kaya nais kong bigyan sila ng pagkakataong magbago. Tama na, sige pagbigyan kita. Tumayo ka na. Salamat po, Ten Long Hao. Salamat po, Tenlong Hu. Kami po ay nauto lamang ni Haiho, kaya kami nakagawa ng ganitong pagtataksil. Nakikiusap po kami, kahabagan ninyo kami, Tenlong Hao. Mga duwag? Ang kasalanan ninyo ay karapat-dapat sa kamatayan. Wala na kayong pag-asang mabuhay. Pero bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Isulat ang lahat ng iyong kasalanan at magpakamatay ka rito mismo. Palalayasin ko ang inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maraming salamat po, Tenlong Hao. Sarili mong ginawa ang bumalik sa'yo. Wala kang ibang masisisi. Hey Hu, may huling salita ka pa ba? Nabigo ang paghihimagsik ko. Tinatanggap ko. Bahala ka kung papatayin mo ako o ano paman. Huwag kang magmadali. Ang paghihimagsik ay isa lamang sa iyong kasalanan. Ikaw ay nagtaksil sa bansa, nagbenta ng lungsod, at nagdulot ng hirap sa mga mamamayan. Ang mga utang na ito, isa-isahin nating pag-usapan. Huwag ka nang magdaldalan. Bagamat may masamang hangarin ako, ay malinis ang aking pangalan. Ang mga bagay na hindi ko ginawa, huwag mong ipasa sa akin. Hindi ba ikaw ang taksil na nagbenta ng bansa? Nakabinbin, hindi ba't ikaw ang taksil na nagbenta sa bansa? Anong ibig mong sabihin nagbenta sa bansa? Hindi ko ginawa yon. Hindi ko tatanggapin. Kailangan mo lang sumagot? Oo o hindi. Anong sagot? Ngina, papatayin kita! Xuan Nu, masyado kang brutal sa pag-atake. Nabigla po ako sa pag-aalala sa kaligtasan ng Dragon Marquis. Kaya hindi ko nakontrol ang lakas. Namatay ang rebelde nang hindi sinasadya. Naghihintay po ako ng parusa. Dragon Marquis. Xuan Nu, gaano ka nakatagal sa militar? Dragon Marquis. 9 na taon, 6 na buwan, at 23 araw. Mahigit 9 na taon ka nang nasa militar. Marami kang nagawang magigiting na kontribusyon. Napakaraming kaaway ang iyong napatay. Dahil sa iyong pambihirang kasanayan sa labanan, ikinawala ka bilang kaliwang komandante, pangalawa sa mga prinsipe. Palagi kang maingat at matalino, at mahinahon sa iyong pamamaraan. Ngunit ngayon, bigla kang nagkamali ng isang napakalaking pagkakamali. Lalo na nang ako ay nag-uusisa pa kay Black Tiger. Layunin ko lang po ay protektahan ang kaligtasan ng Dragon Marquis. Wala po akong masamang hangarin. Sige na, naging matapat ka sa pagprotekta sa akin. Ang iyong serbisyo ang magiging kapalit ng pagkakamali mo. Tumayo ka na. Salamat po, Dragon Marquis. Ngayon, napatay na si Black Tiger. Ang susunod, kayo naman ang tirahin? Binabalaan kita. Ako ang Royal Tutor ng Longguo. Guro ng hari noong siya'y bata pa. Tagapagtatag ng pangunahing paaralan ng pag-iisip. Kung wala kang respeto sa akin, wala ka ring respeto sa hari. Ibig sabihin, hinahamon mo ang lahat ng iskolar sa buong mundo. Matanda kang walang hiya ka. Ang galing mong magpabango ng sarili mong pangalan. Pero kung gusto kitang galawin, kahit si Jesus o kahit ang Jade Emperor pa ang dumating, hindi ako mapipigilan. Dalhin ninyo sina Chang Zhongmu, Chen Bin, at Luo Wuji. Dalhin ninyo sila. Ikulong sa water dungeon. Hintayin ang paglilitis. At pagkatapos ng taglagas, bitayin. Ako ang Royal Tutor ng Longguo. Ate Yufei, ayoko pang mamatay. Mag-isip ka ng paraan, please. Qing Wushuang, papatayin mo ako? Hindi ako ang papatay sa'yo, kundi ang Longguo. Ang mga karaniwang mamamayan ang gustong pumatay sa'yo. Ang batas ng kalikasan ang gustong pumatay sa'yo. Huwag mong kalimutan, ako ang pinakamayaman sa Longguo. Hawak ko ang buhay ng napakaraming industriya. Kapag pinatay mo ako, mawawalan ng saysayang ekonomiya. Magiging palaboy ang mga tao. Ang mga, sasamantalahin ito ng mga kaaway na bansa. Kaya mo bang panagutan ng responsibilidad na iyan? Ano? Natatakot ka na? Kung magmamakaawa ka sa akin ng maayos, maaari kong ibigay sa iyo ang 1/10 ng aking yaman.
Sapat iyon para sa masayang buhay mo ng matagal. Mali ang pagkakaintindi mo. Nagtataka lang talaga ako. Saan ba galing ang tiwala mo para isipin mong may epekto ka sa kapalaran ng Longguo? Lumuhod. King Wuswang, anong gusto mong gawin? Anong gagawin? Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang nasa langit. Nakita nyo na ba ng malinaw? Marumi? May marumi sa langit. Marumi? Nandoon ang mga sundalong nag-alay ng buhay para sa bayan at ang mga mamamayang pinatay ng mga taksil na tulad ninyo. Sila'y mga anak ng lupain ng Longguo. Ang lakas ng loob mong sabihing marumi sila. Nagkamali ako. Mali ako. Mali ako. Lumuhod. Magmano ka at humingi ng tawad. Gagawin ko. Gagawin ko. Ilan ba talaga ang kailangan kong magmano? Magmano ka ng magmano. Si. Binibining Chi. Bakit hindi ka nagmamano? Baka naman kailangan pa kitang tulungan. Hindi ako nangangahas. Kung inuutusan ng Marquis Tianlong na magmano ang isang hamak na babae, magmamano po ako para sa inyo. Ipinagbibigay alam sa Marquis Tianlong. Nawalan ng malay si Chi Yufei. Pakisuyong ipagkatiwala siya sa akin. At paggising niya sa kanino siya panagutin. Commander Xuan Nu, napaka-attentive mo sa Ginang Chi. Napaka-seryoso mo. Ang pag-alala sa mga problema ng Dragon Marquis ay isang karangalan para sa akin. Dragon Marquis. Pwede ba hindi na ako magpatuloy? Qing Wushuang. Pasensya na. Hindi ko inakala na para sa kapakanan ng Dragon Kingdom, isinakripisyo mo ang sarili mo. Dapat naisip mo, Ginanggu. Dating matatag ang pagmamahal natin. Hindi ko rin sinaktan ka. Pero para sa dakilang kapakanan ng bansa, gusto mo ako, patayin agad. Anak sa asawa, lahat ito ay maling pagkaunawa lang. Ngayon na ayos na ang maling pagkaunawa, tingnan mo, baka pwede kang maglaan ng oras para magbalik kasal. Para ang pamilya natin ay magiging masaya. Mag-ingat sa mga salita mo. Ang paghamak sa pangalan ko ay malaking kasalanan. Xuan Nu, sa ngalan ko, ipahayag agad sa buong mundo. Sa ikatlong araw, tanghaling tapat, ang lahat ng sangkot sa pagtataksil sa bansa sa Death Judgment Arena ay papatayin. Susunod sa utos. Medyo interesante. Si Chi Yufei po, boss. Hindi pa tayo nagkikita. Paano mo nalaman na ako ang iyong boss? Sa oras at lugar na ito, ang tanging makakapagligtas sa akin ay ikaw lang po, boss. Matalino ka. Hindi na sayang ang pagsagip ko sa'yo, kahit na delikado ang pagkakakilanlan ko. Salamat, boss. Pero yung hayop na si Qing Wushuang, parang may hinala na siya sa'yo. Ano po sa tingin ninyo? Dapat ba akong maghanda? Anong paghahanda ang gagawin mo? May kilala akong isang misteryosong tao. Napakalakas niya at interesado siya sa Xuanyuan Sword. Kung mapapalabas lang natin siya, si Qing Wushuang at ang kanyang mga tagapagtanggol ay siguradong maglalaho. Mabuti. Ang bagay na iyan. Ikaw na ang bahala. Si Po. Isa pa. Dahil maganda ang ipinakita mo at hindi mo ako isinumbong, sasabihin ko sa'yo ang aking panghuling plano. Salamat sa tiwala, boss. Isasagawa ang panghuling plano. Kokontrolan natin ang hari. Pagkatapos ng 3 araw, gagamitin ko ang hari para utusan ang mga pinuno. Isusulat muli ang kasaysayan ng Dragon Kingdom. Kayo po, gusto niyo po bang? Akala mo ba, ang gusto ko ay ang posisyon ni Qing Wushuang? Hindi. Ang gusto ko ay ang buong mundo. Susunod ako sa'yo, boss. Sa paghahari ninyo sa mundo. Magpahinga ka na. Tandaan mo. Ang tungkulin mo sa iyong lugar, dapat ayusin mo ng maayos. Siya po. Po, ano pong ginagawa ninyo rito? Nasaan na ang espadang Xuanyuan na hinihingi ko? Pakiusap, huwag po kayong magalit. May nangyaring konting problema sa akin. Nahulog ang espadang Xuanyuan sa mga kamay ng isang hayop. Pero, huwag kayong mag-alala. Sa inyo pa rin mapupunta ang espadang Xuanyuan. Sino ang taong ito? Si Qing Wushuang po, ang Marquis na Tianlong ng Kahariang Dragon. Makalipas ang 3 araw,
Siya ay lilitaw sa Death Judgment Arena. Isang maliit na marquee na tiyanlong lang, parang langgam lang yan. Kung ikukumpara sa inyo, syempre, langgam lang siya. Ang ganyang klaseng langgam, naglakas loob pang itago ang espadang Xuan Yuan. Talagang napakalaking kawalang galang. Nakikiusap ako na lumabas kayo pagkalipas ng 3 araw upang patayin si Qing Wushuang. Putulin ang kanyang ulo gamit ang kanyang dugo upang linisin ang dumi sa espadang Xuan Yuan. Mabuti. Kung gayon, ayon sa iyong kagustuhan. Kung gayon, ako po ay bumabati ng maaga sa inyong pagkakaroon ng banal na espada. Isa pa po, sinabi ninyong gusto ninyong makipagkita sa aking boss. Gusto niyo bang ayusin ko na ngayon? Hindi na kailangan. Ang usapan ninyo at ng iyong boss kanina, malinaw kong narinig ang lahat. Ito, ikaw. Huwag kang mag-alala. Ang malaking plano na binabalak ninyo, hindi ako interesado. Ang gusto ko lang ay ang espadang Xuan Yuan. Ako ang mali. Nag-isip ng masama tungkol sa isang mabuting tao. Kung wala nang ibang bagay, magkita na lang tayo pagkalipas ng 3 araw. Sandali lang po. Nangangahas akong magtanong. Kayo po ba ay hindi pa kasal? Hindi pa. Ano naman ngayon? Ano po sa tingin ninyo tungkol sa akin? Gusto mo bang maging babae ko? Oo. Sa lahat ng babae sa mundo, ako lang ang nakakaintindi sa inyo. At ako lang ang karapat-dapat sa inyo. Sabihin mo nga, paano mo ako naiintindihan? Ano man ang gusto ninyo, kayang-kaya kong ibigay. Hindi ba yon ang pag-intindi sa inyo? Ang ibig mong sabihin, kayang-kaya mong ibigay ang anumang hiling ko? Tama. Maari kitang bigyan ng anuman. Kasama na ako. Ngayon naman, kayo naman ang magbukas sa magandang regalong ito mula sa akin. Napakababaw ng larong ito. Hindi ako interesado. Mas mabuti pa, palitan natin ng ibang laro. Sasamahan ko kayo ng buong puso. Duan Gu Si Sin Wan. Ito ang pinakamakapangyarihang lason sa buong mundo. Pag kinain ito, magkakaroon ng epekto bawat oras. Kapag sumakit ito, parang bumabali ang mga buto at nasusunog ang puso. Kung wala kang makuha na antidota sa loob ng 3 araw, mamamatay ka sa matinding sakit. Ikaw, pinapainom mo ako ng lason. Kanina mo pa sinasabi, kayang-kaya mong ibigay ang anumang hiling ko. Bakit? Ngayon ay takot ka nang iwan ang buhay mo sa mga kamay ko. Sige, kung iinumin ko ito, pagkatapos ng 3 araw, ibibigay ninyo sa akin ng antidota, tama ba? Siyempre, Sige, ibibigay ko ang buhay ko para makipaglaro sa inyo. Pero may isa akong hiling. Pakisuyong pakinggan. sabihin mo. Pero may isa akong hiling. Pakisuyo, pakinggan ninyo. Sabihin mo. Sinabi ko na noon, nagagawin kong taong ulo si Qing Wushuang para laruan. Ang hiling ko, kapag nahuli ninyo siya, ako muna ang bahala sa kanya. Puputulin ko ang kanyang mga paa at kamay, gagawing taong ulo, at hahamakin ng gusto bago siya patayin. Mukhang napakalaki ng galit mo kay Qing Wushuang. Hindi kami magkakasundo sa mundong ito. Mabuti. Basta't makapasa ka sa aking pagsubok, gagawin ko ang gusto mo. Siya. Mabilis kumilos at determinado. Kung nasa tamang landas siya, magiging malaking biyaya siya sa bansa. Sayang nga lang, napasama ang kanyang tinahak. Narito ang iyong alipin. Hindi ko talaga inakala na ang Mystic Maiden ang pinuno sa likod ng mga rebelde. Kung gayon, sa pag-upas sa inyong 4 para patayin ang aking kliyente, kasangkot ba siya? Patawarin ninyo kami. Hindi namin alam ang tunay na pagkatao ng kliyente. Ni kung may kinalaman ba ang Mystic Maiden. Sana'y totoo ang bawat salita ninyo. Salamat sa pagpapatawad. Maghanda kayo para sa pagpupugot sa makalawa. Ayokong may anumang aberya. Tutuparin po namin. Nakakagalit talaga ang mga rebelde na ito. Napakalalim ng pagkakubli nila. Buti na lang at napakahusay maghula ng Dragon Marquee sa loob ng napakaikling panahon. Naagapan niya ang mga rebelde. Kung hindi, magkakagulo ang Dragon Country. Napakadakila ng Dragon Marquee, pero nagkamali pa kami at inakusahan siya. At noong araw na siya ay hinusgahan para sa mga kasalanang hindi niya ginawa, ako pa ay nagtapon ng basura sa kanya. Kasumpa-sumpa talaga ako. Para sa Dragon Country, napakaraming hirap at paghihirap ang tiniis ng Dragon Marquee na hindi natin kayang isipin. Lolo, gusto ko ring maging isang dakilang bayani tulad ni Dragon Marquee balang araw. Mabuti. Xuanyu, dumating na ang oras. 10 minuto pa. Malapit na ang oras. Ihanda at dalhin ang lahat ng bilanggo.
Lakad. Qing Wushuang, ngayong araw na ito, ang iyong katapusan. Anong iniisip mo? Bilis! Tumakbo! Ikaw na duwag na hayop, nangahas kang magsalita sa akin ng ganyan? Gusto mo bang bunutin ko ang dila mo? Lakad. Lakad. Lumuhod. Basahin mo na ang hatol. Opo. Marquis Tianlong. Ang mga kriminal na sina Qi Yufei, Su Tianxia, Chen Bin, Luo Wuji at Chang Zhongmu, 5 katao. Kasabwat ng pangunahing salarin na si He Hu, nakipagsabuatan sa mga kaaway, nagtaksil sa bansa at nanakit sa mamamayan, gumulo sa pamahalaan, napakalaking kasalanan. Dapat pugutan ng ulo at ipakita sa publiko upang aliwin ang mga kaluluwang namatay. Marquis Tianlong, wala akong ginawa. Wala akong alam. Hindi ako nagtaksil sa bansa. Wala akong kasalanan. Wala talaga akong kasalanan. Pakiusap. Patawarin ninyo ako. Si Qi Yufei ang nag-utos sa akin. Patayin mo siya. Huwag ninyo akong patayin. Walang saysay ang pagpatay sa akin. Tama. Tama. Si Qi Yufei ang may pakana ng lahat ng ito. Kung hindi niya ako hinikayat, hindi sana ako sa katandaan ko gumawa ng ganitong kalokohan na labag sa ninuno. Kung papatayin o huhut-hutan kay Qi Yufei ninyo, gawin. Pata, Marquis Tianlong, patawarin ninyo kami ngayon. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbayad sa kasalanan. Kahit na hayaan ninyo akong sarili kong patayin si Qi Yufei, hindi ako iiling. Marquis Tianlong, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Qi Yufei, sabihin mo, kung bibigyan ko sila ng pagkakataong ito, sa palagay mo ba ay mag-aagawan sila na pagputol-putulin ka? Mga taong walang malayong pangarap, mga balimbing. Ano ba ang alam mo? Inaalis lang namin ang tiwali sa lunggo. Nag-aambag kami sa lunggo. Napaka-inosente. Akala nyo ba kapag pinatay nyo ako, pahihintulutan kayo ni Qing Wushuang? Kung kayo mismo ang pumatay kay Qi Yufei, maaari kong ipatawad ang buhay ninyo. Kung kayo mismo ang papatay kay Qi Yufei, maaari kong patawarin ang buhay ninyo. Salamat po, Ginoong Tianlong. Salamat po, Hinoong Tianlong. Salamat po, Hinoong Tianlong. Huwag kayong magmadaling magpasalamat. Maaari kong patawarin ang buhay ninyo. Pero tanungin ninyo ang mga mamamayan ng Longguo sa likod ninyo kung papatawarin ba kayo nila. Patayin siya. Patayin siya. Nakikita mo ba, Shutian siya? Ginagawa lang niyang mga payaso ang mga tao rito. Mas matalino nga si Binibining Qi. Pero nagtataka ako, Binibining Qi, ngayong araw na ito, sa harap ng lahat, wala kang takot sa mukha. Baka naman alam mong ngayong araw ay makakatakas ka sa kamatayan? Hindi lang ako makakatakas sa kamatayan. Gagawin kitang isang hayop na walang katawan at pahirapan hanggang sa mamatay. Pahirapan hanggang sa mamatay. Mukhang si Binibining Qi ay may itinatagong baraha pa. Sige, ipakita mo na. Mamaya, wala nang matitirang buo sa katawan mo. Mukhang kumpiyansa ka na kayang patayin ako? Qing Wushuang, may mas magaling pa sa iyo. May mas mataas pang bundok. Hindi mo alam kung gaano karaming sakit sa puso ang dinanas ko nitong nakaraang 2 araw para lang mapatay kang hayop na ito. Sasabihin kong alam ko, naniniwala ka ba? Abangan, sinabi kong alam ko. Naniniwala ka ba? Gago ka. Bahala na. Wala akong pakialam. Ayoko nang mag-aksaya ng salita sa isang patay na tao. Kung gayon, ipakita mo na, Binibining Qi, ang iyong panghuling baraha. Lakilang nilalang, si Qi Yufei ay nag-aanyaya sa inyong lumabas upang patayin si Qing Wushuang sa harap ng lahat at itatag ang inyong pangalan. Dakilang nilalang. May mga haspa palang sumugod dito upang sagipin ang nasa patibong. Tama. Iyon ang dakilang nilalang na nag-iisa, ang nagpabagsak sa demonyong babae mula sa Cherry Blossom. Kung darating siya, maliligtas tayo. Ate Yufei, lahat ng ito ay dahil pinilit ako ng hayop na si Qing Wushuang, kaya ko lang nagawa ang paglapastangan sa inyo. Alam naman ninyo na ako ay laging sumusunod sa bawat kilos mo. Ganon din ako. Oo, tama. Sa paglapastangan mo sa akin kanina, kahit ilang beses ka akong pumatay, hindi pa rin sapat. At ngayon, humihingi ka pa ng awa? Dakilang nilalang. Dakilang nilalang. Bakit hindi ka pa lumalabas? Hindi ba't nangako ka sa akin? Kapag ininom ko ang Broken Bone Heart-Eating Pill, lalabas ka? At papatayin ang gago na si Qing Wushuang? Bakit hindi ka pa lumalabas? Nasaan ka na? Nakikiusap ako sa inyo.
Lumabas na kayo. Tulungan niyo po ako. Binibining Ki, mukhang ayaw kang pansinin ng iyong panghuling baraha. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Lumabas ka. Chi Yufei, ako ba ang hinahanap mo? Chi Yufei, hinahanap mo ba ako? Paano napunta sa iyo ang maskara? Hindi posible. Talagang hindi posible. Ito talaga ang maskara ko. Nasa akin. Ano ang nakakagulat? Alam ko na, ang misteryosong tao, siya ang palaging nagprotekta sa iyo ng palihim. Hindi ako naniniwala na ikaw siya. Siguradong hindi ikaw siya. Miss Ki, hindi ko alam kung matigas ang ulo mo o tanga. Hanggang ngayon hindi mo pa nauunawa. Simulat sa pool, walang nagprotekta sa akin. Siya ako siya. Kung hindi ka pa naniniwala, maaari kong ikwento ang sarili ko. Ang layo. So pitaling sarili ko, ang nakakatuwang bagay na ginawang regalo. Sa lahat. Hindi posible. Ang basura mong ito, hindi ba matagal na nawala ang martial arts mo? Paano mo posible siya? Sino ang nagsabi na nawala ang martial arts ko? Jing Wushuang ay hindi nawala. Pero hindi importante. Isang clown lang. Hindi makakaapekto sa resulta. Tianlong Ho, ang martial arts mo ay hindi nawala. Napakaganda nito. Talagang masaya at kapuri-puri. Tianlong Ho, posibleng ang kisya siya at tanlang ay nagtutulungan sa iyo sa pag-arte. Sila. Talagang malakas ang pagkilos. Pero hindi sapat para mawala ang martial arts ko. Ki Yufei. Ano pa ang huling salita mo? Tapos na. Mayroon ka pang huling salita? Huling salita? Sino ang magtatagumpay sa huli? Hindi pa sigurado. Ching Wuzhuang. Pakawalan mo na si Chi Yufei. Xuan Nu Commander. Si Ki Yufei ay nakipagsabwatan sa Black Tiger. Nagkasala ng malalaking krimen. Nararapat lamang napatayin. Paano siya mapapatawad? Xuan Nu Commander, bakit bigla niyo pong sinabi iyan? Xuan Nu? Gusto mo nga pakawalan ko siya? Tama. Ngunit gusto kong itanong, sa anong kapasidad mo ako hihilinging pakawalan siya? Kapasidad. Siya ay tao ko. Anong kapasidad pa ang kailangan ko? Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ninyo? Ano pa ba ang ibig sabihin noon? Ang pinuno ng mga rebelde ay hindi ang Black Tiger, kundi si Xuan Nu. Ano pang hinihintay ninyo? Dakpin ninyo ang babaeng magnanakaw. Huwag kayong magmadali. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na sumunod sa akin. Lahat ng naririto, mula ngayon, ang susunod sa akin ay aking gagarantiyahan ng katanyagan at kayamanan at mananatili ang inyong pangalan sa kasaysayan. Maging dakilang mandirigma, mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Nagtataksil siya sa bansa. Nagbenta ng bansa para sa sariling kapakanan. Ang kapalaran niya, ay kamatayan lamang. Kung susunod kayo sa kanya, walang inyong pag-asa. Gu Ching Cheng. Nawala mo, ang tanging pagkakataon na sumunod sa akin. Ang sino mang nagtataksil sa Longgo, ay hindi karapat-dapat kong sundin. Xuan Nu Dutong. Ito ang huling pagkakataon kung tawagin ka. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Laban lamang ang maghihiwalay sa atin. Maganda ang ugali mo. Hindi nga katakataka na ikaw ang napangasawa ni Ching Wuzhuang. Kayo. Tama ang sinabi ni Gu Ching Cheng. Kung susunod kami sa iyo, magiging taksil kami sa kasaysayan. Handa akong sumunod sa dutong. Maglilingkod ako ng buong puso. Kahit mamatay, hindi ako aatras. Kayo. Paano ninyo nagawa ito? Mga taksil! Taksil! Mga taksil! Mga taksil kayong lahat! Hindi kayo magkakaroon ng magandang kapalaran. Mas maganda pa ang susunod. Tama ba? Tianlong Hao. Matapang mong lumantad. Mukhang handa ka. Kung hindi ako handa, paano ko mapasusuko? Ang Tianlong Hao. Gusto mo akong pasukuin? Masyado kang bata. Talaga. Hari! Masamang babae ka! Pakawalan mo ang hari! Pakawalan mo siya! Lolo! Ang masamang babae ang kumapit sa hari. Ayaw ko sa masamang babaeng iyon. Tumahimik ka. Tianlong Hao, nakalimutan kong sabihin sa iyo.
Ang mga tao ko ay matagal nang nakapasok sa hukbo ng Dragon Country. Sa bawat mahalagang bahagi, sa loob at labas ng lugar ng paglilitis, lahat ay mga tao ko. Kahit ang hari ay nahulog sa aking mga kamay. Sabihin mo, ano ba ang mayroon ka para ikumpara sa akin? Kung papatayin kita, walang makakapigil. Tianlongho, huwag kang magpadalos-dalos. Ang hari na ito ay nasa kamay pa ng demonyong babae. Kung nandito ang hari, nandito ang Dragon Country. Kung mamatay ang hari, tapos na ang Dragon Country. Dito, mapanatag ka. May sarili akong pag-iingat. Qing Wuzhuang, tama ang sinabi ni Gui Gonggong. Ang isang bansa ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw. Kaya, binibigyan kita ng isang pagkakataon para iligtas mo ang hari. Anong ideya ang mayroon ka? Basta magpakamatay ka dito. Isang buhay ang maaaring pantayan ng isang buhay. Pangarap na walang katotohanan. Hari ko? Tianlongho, ang hari ay hindi dapat magkamali kahit konti. Tianlongho, kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas ang hari. Gui Gonggong, mayroon ka bang magandang ideya? Ito. Pakiusap, Tianlongho, pumunta sa kamatayan para iligtas ang hari at iligtas ang Dragon Country. Mamatay ka na, Dragon Marquis. Mamatay ka na, Dragon Marquis. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na nasa Mystic Maiden Commander ba ang kalamangan? Ba? Kailangan lang nating pilitin si Qing Wushuang na mamatay. Tapos idagdag mo pa ang relasyon ni Qing Cheng sa Mystic Maiden Commander? Tiyak na makakaligtas tayo pagkatapos nito. Mamatay ka na, Dragon Marquis. Anong ginagawa ninyo? Ang Dragon Marquis ay nag-alay ng lahat para sa Dragon Kingdom. Gusto pa ninyong pilitin siyang mamatay? General Gu, ayaw ko rin naman. Nasa kamay ng demonyang babae ang hari. Kung hindi mamamatay ang Dragon Marquis, hindi niya pakakawalan ng hari. Tangang mangmang, kapag namatay ang Dragon Marquis, kahit ligtas ang hari, kukontrolin at gagawing puppet siya ng Mystic Maiden. Hayop ka! Tingnan mo ang mga taong ito na pinagsisikapan mong protektahan sa harap ng buhay at kamatayan. Gusto ka nilang mamatay. Masarap ba ang pakiramdam? Kanina pa kita pinapagawa ng huling habilin. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Qing Wuzhuang, pinatay mo si Qi Yufei. Taksil sa bansa, bakit hindi siya pwedeng patayin? Mabuti. Gusto mong magsuguran tayong lahat, tan lang. Patayin mo siya. Wag! Hindi ba't isang mahina ang hari, isang taong walang kalaban-laban? Commander, may kakaiba. Azur. Ipinagbibigay alam po sa inyo. Matagumpay na natapos ni Hei Xiuluo ang misyon. Hindi masama. Bakit nandito si Hei Xiuluo at nag-anyo pa bilang hari? Kailan pa siya naging tauhan ni Qing Wushuang? Ayos ang palit ng pusa sa prinsipe, Qing Wuzhuang. Kaya pala wala kang takot. Ang tunay na hari pala, matagal mo nang nailigtas. Kaya nagsisisi ka ba na ngayon ka nagpakita? Nagsisisi. Kahit wala ang hari bilang panangga, ikaw at si Hei Xiaoluo, hindi pa rin kayo kalaban ko. Paano kung idagdag mo kami? Mukhang mga tauhan mo pala ang mga ito, kaya pala ikaw ang naglaro kay Qi Yufei noon. Kung hindi ako magbabalak, paano kita mapapalabas? Pero kahit idagdag mo pa ang mga basurang ito, mga kaluluwang mapapasa amin pa rin kayo. Banal na kamalayan. Nakamit na pala ni Xuanu ang isang bahagi ng banal na kamalayan. Baka wala pang 10 taon, maabot na niya ang banal na antas. At pagdating ng panahon, maging isang napakalakas na mandirigma na kayang wasakin ang mundo. Magsumamo kayo ngayon, baka may pagkakataon pa. Xuanu, kahit na naunawaan mo ang bahagyang kahulugan ng pagpasok sa kalagayan ng Diyos, pero kung gusto mong lapastanganin ang Tianlongho namin, dapat mo munang daanan kami. Huwag mong hamakin ang sarili mong kakayahan. Umuwi ka, Gu Qingcheng. Tianlongho, pahintulutan mo akong lumaban. Sa ilalim ng pagpasok sa kalagayan ng Diyos, lahat ay parang mga langgam. Kahit hindi ko kayang talunin ang Xuanu, pero maaari akong ubos ang lakas niya. Para sa iyo. Hindi na kailangan magsakripisyo ng walang saysay. Hindi ko maikakaila na sa murang edad mo, naunawaan mo ang bahagyang kahulugan ng pagpasok sa kalagayan ng Diyos. Talagang may talino, pero sayang malaki ang ambisyon mo. Kapag ang isang taong nakalampas sa karaniwan ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan, ang pananaw niya ay hindi lamang nakakulong sa isang maliit na balon, Longguo. Tanging ang mga malakas tulad ko ang karapat dapat magtaglay.
Maling paniniwala. Hindi mo nakita ang magandang tanawin ng mga pinakamahusay na mandirigma. Talaga? Tingnan mo nga ako. Ang kalagayan ko, sapat ba ang kwalifikasyon? Pagpasok sa kalagayan ng Diyos. Ang tunay na pagpasok sa kalagayan ng Diyos. Paano mo nakayanan ang pagpasok sa kalagayan ng Diyos? Nagulat ka ba? Peke ito. Sigurado. Gumamit ka ng kakaibang paraan para magpanggap na nakapasok ka na sa Russian Jing. Peki, nawawalan ka na ng pag-asa ngayon, Xuannu. Dati, ikaw ang pinakamahalagang tauhan ko at ang pinaka-ideal na tagapagtanggol ng Dragon Country. Ngunit ang iyong ambisyon at layunin ay lubhang nakakadismaya. Kaunti na lang. Kaunti na lang talaga. Kaunti na lang. Bakit bigla kang nakapasok sa Russian Jing? Bakit? Hanggang ngayon, wala ka pa rin kahit katiting na pagsisisi. Sige na nga, ako na ang magpapaalam sa iyo. Hindi. Marquis Tianlong, mamamalagi magpakailanman. Walang katulad sa mundo. Mamalagi magpakailanman, Marquis Tianlong. Walang katulad sa mundo. Mamalagi magpakailanman, Marquis Tianlong. Walang katulad sa mundo. Gui Gonggong. Ang mga natirang rebelde, ikaw ang bahala sa pagpapatupad ng parusa. Gagawin po. Jin Xiong, magpadala ng hamon sa mga bansang kaaway. Tumatalima ang inyong kawal. Panahon na para pagbayaran ang dugong utang na iyon. Qing Wushuang. Gu Qingcheng, mangyaring tawagin mo akong Marquis Tianlong. Marquis Tianlong. Tayo. Hindi na maaaring magkatuluyan. Tama ba? Gu Qingcheng, bilang isa sa mga general ng hukbo, dapat mong iwaksi ang mga walang kabuluhang pag-iisip, maglingkod sa bayan at ipagtanggol ito. Ngayon, kami, ang mga matatanda, ang naglilingkod at nagtatanggol sa bayan. Pagkaraan ng 10 o 20 taon, kayo naman ang papalit. Paglaki ko, maglilingkod at magtatanggol din ako sa bayan. Qing Wushuang, hindi ko alam kung bakit si Yexiao ay napakatakot sa'yo. Kahit wala si Yexiao, gusto kitang patayin. Madali lang yon. Subukan mo nga. Akala mo hindi ako maglakas loob? Imposible yon. Shi Yufei, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para manggahas kang magpaputok sa harap ng maraming tao? Pasensya na, Komandante Xuannu. Pero ang taong ito, hindi ko siya pwedeng pakawalan. Taksil sa bansa ang taong too, napakalaking kasalanan. Naniniwala akong hindi mo rin ako pipigilan. Ano man ang gawin mo sa kanya, wala akong pakialam. Pero ang Shanhei Shejito, nasa kanya pa, Shi Yufei. Kung dahil sa'yo, ay masira ang Shanhei Shejito. Ang kapalit, ikaw ang mananagot. Gago, hayaan kitang mabuhay ng ilang saglit. Salamat Miss Qi sa pagpapatawad sa akin. Subasta ng Shanhei Shejito, magsisimula na ngayon, mangyaring maupo na. Malamang kayong lahat ay narito para sa Shanhei Shejito, kaya't huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Walang minimum na presyo. Magsimula na kayo. 5 milyon, 10 milyon. 30 milyon. Ganito lang kalaki ang pera mo? Nangahas ka pang pumunta? Para agawin ng Shanhei Shejito? Ang kuripot mo, 200 milyon. 200 milyon. 200 milyon at 50 milyon. Walang saysay ang pagtutol mo. 1 bilyon. 1 bilyon at 50 milyon. Makipagkumpetensya sa akin sa kayamanan. Mas bata pa kayo, 50 bilyon. Siyang ba, Qi Yufei, talagang pinadala ng grupo ng mga traidor, kinatawan, para agawin ang Shanhei Shejito. 60 bilyon. 70 bilyon. 80 bilyon. 100 bilyon. Xuannu, ang commander. Sandali lang po, anuman ang pag-aagawan ang pera na maibibigay ko. Mas malaki kaysa sa kayamanan na maaari mong ilabas kaysa mag-agawan. Hanggang magdugo, magkasakit pareho. Mas mabuting magbahagi tayo. Ang Shanhei Sheji. Tunay to paano? Maaari. Ang 100 bilyon na ito ay ipinagkaloob ko sa iyo. Ang hayop na ito
Anong ginagawa mo? Nagtatanga? Dali, ibigay mo ang Shanhe Sheji 2 sa akin. Hindi pa tapos ang auction. Bakit ibibigay ang Shanhe Sheji 2 sa iyo? Ang 100 bilyon na ito, ang pinakamataas na bid sa buong auction. Siyang ba? Mayroon pa ba kayong tao na mas mataas kaysa sa akin? Siyempre, meron. Gusto kong makita. Sino ang napakadaring? Siyempre, ako. 200 bilyon. Naku, ang organizer, sumali pa sa pagtaas ng presyo. Unang pagkakataon kong makita ang ganitong galawan. Napaka-magic nito, ang traidor na ito. Gustong-gusto ng pera. Nakuha ang 100 bilyon. Hindi pa satisfied. Ching Wushuang, sino ang nagpahintulot sa iyo na magtaas ng bid? Ang auction ngayong araw. Pwedeng sumali ang lahat ng naririto. Kasama na ako. Ako ang nag-ayos ng auction na ito. Siyempre, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Kung hindi ka kontento, pwede kang umalis anumang oras. Sige. Pero hayop ka. May pera ka ba? Kahit magkano ang itaas kong presyo, sa akin lang ding mapupunta ang pera. Kaya, wala namang problema. Di ba? Sige, gusto mo lang namang lokohin ako para kumita ng mas malaki, di ba? Dagdagan ko. 30 bilyon. Sapat na yan para sa kabaong mo. 40 bilyon. Ikaw, Ching Wushuang, huwag mong subukang galitin ako. Mag-isa ka lang naman. Wala kang takot. Pero huwag mong kalimutan, nasa Shanghai City pa ang pamilya ng dating asawa mo. Kayang-kaya kong patayin sila. Kasing dali lang ng pagbihit ng kamay. Taksil sa bansa, inuutusan kita na ibigay mo ngayon din ang Shanhe Sheji 2 kay Ji-Ki at kay Commander Xuannu. Tama, ang Shanhe Shejito na ito ay talagang pag-aari ng pamilya Go, aming pamana. Walang hiya ka, gusto mong angkinin. At nangangarap ka pang kumita ng daan-daang bilyon. Sasabihin ko sa'yo, ang makukuha mo lang ay 1 bilyon. Ang kalahati ng natitira ay sa pamilya Go. Ang isa pang kalahati ay dapat ibalik kay Ji-Chi. Palagi kong inisip na mahina ang buto ninyo. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Ching Wushuang, mag-ingat ka sa pagsasalita. Gaano man ang mangyari. Ang mga magulang ko ay naging matatanda mo rin. Matatanda? Mabuti naman ang matatanda. Kaya nilang magmalaki dahil matanda na sila. Sayang, hindi ako naniniwala sa ganyan. Gago ka? Nagmamalaki ka na? Ching Wushuang, huwag ka nang magmatigas. Isuko mo ang Shanhe Sheji. May pagkakataon ka pang makaligtas ng buo. Para isuko ko ang Shanhe Sheji 2 pwede rin naman. Basta't ang mga tito at tita ay gawin ang isang bagay para sa akin. Ano bang gusto mong gawin? Gusto kong patigasin ang kanilang buto, kahit isang beses lang. Basta't ang dalawang matanda ay sampalin ng 3 beses si Qi Yufei. Ibibigay ko ang Shanhe Sheji 2. Pinagawa mo si Gu Wenhang at nitong mag-asawang duwag na ito na sampalin ako ng 3 beses? Hindi mo ba tinitignan kung may lakas ba sila ng loob para gawin iyon? Hindi po. Miss Qi, paano po kami makakapagkasala sa inyo? Oo nga po, MS, Chi. Lagi po kaming sumusunod sa inyong mga utos. Huwag po kayong padala sa impluensya ng taksil na ito. At idamay ang galit sa amin, tama po ba? Ching Wushuang, nakikita mo ba? Nakaupo lang ako rito, ni hindi nila ako kayang tingnan ng diretso. Lalo na ang sampalin ako ng 3 beses. Ito ang aking pangil sa Jianghaishi. Kung gayon, wala na akong kailangang ipasa ang Shanhe Sheji 2. Ikaw. MS, Chi, ang malaking larawan ng isipin, ang Shanhe Sheji 2, ay kailangang makuha. Commander Xuannu, ano po ang ibig sabihin ninyo? Ilang sampal lang naman iyan. Hindi naman mababawasan ang laman mo. Ang sinasabi ninyo po ba ay payag kayo sa baluktot na ideya ng taksil na iyan na pagsampalin ako ng ilang beses ng mag-asawang Gu Wenhang? Siya? Lumapit kayong dalawa. Tig-3 sampal sa akin. MS, Chi. Kami po, paano po namin magagawa yon? Tito, tita, kung hindi ninyo kaya, maghahanap ako ng mas mabigat na kondisyon. Ano pang hinihintay ninyo? Tita, masyadong mahina. Di yan valid. Lakasan mo. Tuloy. Ching Wushuang, nasiyahan ka na ba ngayon? Makita ng harapan na nasasampal si Miss Qi ay isang malaking kasiyahan sa buhay. I-transfer sa kanya ang 30 bilyon.
Mayroon po kayong bagong papasok na transaksyon. Ang halagang pumasok ay 30 bilyon piso. Matapat pa rin pala si Miss Chi. Ching Wushuang, akala mo ba makakalabas ka ng ligtas dito dahil lang sa nakuha mo ang 30 bilyon? Ngayong wala na sa iyo ang Shanhe Sheji 2, wala na akong dahilan para matakot sa iyo. Anong nangyari? Bukod sa yung night owl na nagpakalumpo sa harap ko kanina lang, Miss Chi, may iba ka pang mga eksperto. Para lang yan sa isang basag na butot laman? Kailangan pa ba ng mga eksperto? Isang bodyguard lang? Kayang-kayang patayin ka. Pero, alam mo, ang buhay mo at ang 30 bilyong pisong hawak mo, plano kong ihandog kay Commander Xuanu. Qi Yufei, ano ang ibig mong sabihin? Commander Xuanu, tama po kayo. Kakapatawad lang ng hari sa taksil na to. Kung bigla siyang mamatay ngayon, magagalit talaga ang hari. Pero kung kayo ang mag-uutos na patayin siya, at ang 30 bilyong piso ay gawing pondo para sa hukbo. At saka, ang merito sa paghahanap ng Shanhe Sheji 2, sa tingin ko, ang hari ay magpapasalamat sa inyo at hindi kayo parurusahan. Commander, sa tingin ko, tama si Miss Ki. Ang taksil na to, nagbenta ng lupain at nagbayad ng pondo, nagdulot ng paghihirap sa milyon-milyong mamamayan. Dapat matagal na siyang pinatay ng dahan-dahan. Ngayon, gamitin natin ang murang buhay niya para makakuha ng 30 bilyong pondo para sa hukbo. Para na rin siyang nagbayad ng bahagi ng utang niya sa Dragon Nation. Commander Xuanu, nakikiusap kami. Patayin ninyo ang taong ito. Pakiusap, Commander Xuanu. Utusan ninyong patayin ang taong ito. Pakiusap, Commander Xuanu, patayin ninyo ang taong ito. Gusto ninyo akong patayin? Hindi pa kayang gawin ni Xuanu yan. Gago ka, Commander Xuanu. Kayang-kaya kitang durugin parang langgam lang. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para humingi ng awa kay Commander Xuanu? Para sa buhay mong aso. Nasa binggit ka na ng kamatayan, nangangarap ka pa rin. Saan ako kumukuha ng lakas ng loob? Dahil dito, ang teknolohiya ng room temperature superconductor. Room temperature superconductor. Kapag lumabas yan, diretsyong magbubukas ng ika-4 na rebolusyong industrial. Ang ekonomiya ng buong mundo ay lalago ng higit sa 100 beses. Maaari pang baguhin ang buong mundo. Hindi ko inakala na nagawa pala ni King Wushuang ang teknolohiyang ito na lampas sa tao. Anong kalokohan na superconductor technology yan? Gawa-gawa lang yan ng hayop na to para lang makaligtas sa buhay niya. Tama si Miss Ki. Sa tingin ko, natatakot ka lang mamatay ngayon. Kaya ka gumagawa-gawa ng kung ano-ano. Mga peking bagay para lang makaligtas. Gusto mo akong lokohin? Pwe! Hoy, hayop ka. Dapat kang magpakamatay ng tahimik. Ching Wushuang, sa susunod mong buhay, maglinaw ka ng mata. Huwag kang makikipag-away sa mga di dapat awayin. Ikaw yata ang dapat maglinaw ng mata. Commander Xuanu, bakit mo ako sinasaktan? Qi Yufei, tama si Ching Wushuang. Ikaw ang dapat maglinaw ng mata. Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Nakaimbak dito sa USB drive ang tunay na teknolohiya ng Greenhouse Constant Pressure Superconductor. Kapag nagtaglay ng teknolohiyang ito, ang Dragon Country ay biglang magiging ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Tatayo sa tuktok ng daigdig kung may sisisira sa teknolohiyang ito. Parang pagtataksil sa bansa, aminin mo ang kasalanan mo. Imposible. Paano kung peke ito? Oo nga, Commander Xuanu. Nagbenta ang hayop na to sa bansa para sa sariling kapakanan. Kung talagang mayroon siya ng teknolohiyang ito, ibinenta na niya ito sa ibang bansa. Paano niya ito matitira hanggang ngayon? Tama. Sa tingin nyo peke ito? Mabuti na lang. Nandito sa akin ang isa pang kopya. Maghanap ka ng profesor sa larangang ito para patunayan kung totoo o hindi. Sige, mamamatay ka na. Sandali. Ano? Natatakot kang mabuko ang kasinungalingan mo? At mawala ang buhay mo? Wala kang karapatang takutin ako. Naiisip ko lang. Walang saysay kung patutunayan lang ng walang pusta. Hindi masaya. Gusto mong tumaya? Sige, kung totoo ang teknolohiyang ito, kakainin ko mismo ang USB drive na ito. Kung peke ang teknolohiyang ito, huwag nang dumihan pa ang kamay ni Commander Xuanu. Luhod ka rito at magpakamatay ka agad bilang parusa. Deal. Ang buhay mong yan ay hindi na makakaalis dito. Shoot yan siya.
Hoy, hayop ka! Gumaling ka na ba? Maghanap ka agad ng professor sa larangan ng superconductors. Si Professor Chen pala. Professor Chen, isa siya sa pinakamahusay na eksperto sa bansa. Kung siya ang magpapatunay, siguradong walang magdududa. Yufei. Narito na si Professor Chen. Professor Chen, sinasabi ng taong ito na mayroon siyang teknolohiya ng room temperature superconductor. Ikaw ang magpapatunay kung totoo ito. Ano? Room temperature superconductor? Imposible. Ang teknolohiyang ito ay hindi kayang abutin ng sangkatauhan. Paano ito makakarating dito? Peke! Talagang peke ito! Ikaw pala ang taksil na ito. Nangahas kang kunin ang dekalibreng teknolohiya ng Dragon Nation at ipagbili sa ibang bansa. Ngayon, peking teknolohiya naman ang dala mo para lokohin ang aming mga mamamayan. Kung totoo o hindi, subukan mong suriin. Malalaman din natin. Ito, ang teknolohiyang ito ay Tunay ito. Siguradong tunay. Kung hindi, bakit kaya ganito ka-editado si Professor Chen? Gawin ang lahat ng paraan para makuha ang teknolohiyang ito. Hindi. Sa amin talaga ito. Ang hayop na si Qing Wushuang na ito, may utang sa pamilya namin. Tama. Qi Yufei, may sasabihin ka pa ba? Anong nagmamadali? Wala pa namang pinal na konklusyon. Professor Chen. Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin, ang teknolohiyang ito, tunay ba o hindi? Ito ay peke. Peke pala. Hayop ka. Malapit ka ng mamatay. Nagloloko ka pa. Taksil sa bansa, wala kang sinabing totoo. Kutsilyo. Qing Wushuang, kung lalaki ka, tuparin mo ang pusta mo. Magpakamatay ka na dito. Inutusan mo si Professor Chen, gumawa ng kasinungalingan. Ginamit ang totoo para magsinungaling. Ang talo, ikaw yata. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Professor Chen, sabihin mo lang ang totoo. Kapag na-develop at nailunsad na ang teknolohiyang ito, maaari kitang kunin bilang punong tagapayo sa teknolohiya. Ang gantimpalang ito na magpapatanyag sa iyo sa kasaysayan. Talaga bang ayaw mo? Professor Chen, huwag kang magpalinlang sa taong ito. Naloloko ka. Paumanhin. Kanina, napilitan akong magsinungaling. Totoo ang teknolohiyang ito kapag naipalaganap na. Tiyak na magbabago sa takbo ng mundo at ang may-ari nito ay tataas ang kalagayan. Professor Chen, ang galing mo. Qi Yufei, dapat na nating tuparin ang ating pusta. Hindi ka naman siguro magiging isang mandaraya at mapagkanulo, di ba? Siya. Kakainin ko. Masarap ang pagkain, GNN. Chi. Akala mo ba't panalo ka sa laban na ito? Makakalabas ka pa ng buhay dito? Ano, umaasa ka pa bang papapatay ako ni Xuannu? Inihahayag ko ngayon, bukas ng gabi, ibibigay ang teknolohiyang ito kay Xuannu. Siya ang pipili ng isang lokal na grupo para sa pag-unlad at pakikipagtulungan. Bago iyon, kailangan ko siyang siguraduhing ligtas ang buhay ko. Pangako ko sa'yo. Gago. Tingnan natin kung gaano pa katatagal ang buhay mong walang kwentang to. Baka hindi ka na umabot. Kanina, sinabi ni Qing Wushuang na papahanap ni Xuanu Dutong ng isang lokal na grupo para mag-collaborate sa development. Kung ganun, ang grupong yun kapag sumali na sa proyektong ito, tiyak na magiging pangunahing grupo sa Longguo, maging sa buong mundo. Dapat makuha ng grupo natin ang collaboration na ito. Ako talaga ang mapipili. Makapangahas akong magtanong. Xuanu Dutong, mayroon na po ba kayong gustong partner? Ako ang pinakamayaman sa Longguo. Ako ang hari sa Yunhai City. May karapatan ba kayong makipagkompetensya sa akin? Bukas ng gabi, alas 8, sa Kaixuan Hotel, ia-anunsyo ang napiling grupo. Bago ang anunsyo, kahit anong grupo ay maaaring mapili. Kaya, Miss Qi, masyado kang maaga nagdiwang. Gago. Hindi pa nagsasalita si Xuanu Dutong. Anong karapatan mong makialam? Ang sinabi ni Qing Wushuang ay ang ibig kong sabihin, bukas ng gabi, alas 8, sa Kaixuan Hotel. Iaanunsyo ko ang desisyon sa partner na grupo. Xuanu Dutong, ito. Ang sinabi ko, hindi mo ba narinig? Narinig ko. Xuanu Dutong. Bukas ng gabi, alas 8, pupunta ako. Ching Cheng, ang pamilya ninyo ay maaari ring sumali para sa pagkakataong ito. Ang mga bagay ng pamilya Gu, hindi mo kailangang makialam. Eksakto. Gagong nakaligtas ng swerte. Anong pinagmamalaki mo rito?
Kung may bibigay mo, ang 30 bilyong ito sa akin. Baka sakali, maaari pa naming, konting alalayan ka. Tama, tama. Ang Shanhe Sheji-2 ay talagang pamanang kayamanan ng pamilya Gu. Dapat sa amin ang pera. Bigay mo na agad sa akin. Muntik ko nang makalimutan. Tito at tita, gusto ninyo ng pera? Walang pag-asa. Ikaw! Hayop! Gagawin kong hindi siya mabubuhay pagkatapos ng gabi. Pero, Ate Yufei, ngayon, pinoprotektahan ng punong babae si Qing Wushuang. Hindi natin siya maaaring atakihin. Sa buong kaharian ng dragon, may dalawang pinuno. Ang kaliwang pinuno ay ang punong babae. Ang kanang pinuno ay ang punong itim na tigre. Mabangis ang ugali ng punong itim na tigre. At matagal na siyang may alitan kay Qing Wushuang. Kung iuulat ko ito sa kanya, tiyak na sasali siya sa pulong ng kooperasyon bukas ng gabi. Pagkatapos, makikipag-ugnayan ako sa mga dambuhala ng iba't ibang industriya upang siya'y litisin at bitayin sa lugar. Tama, basta't lumabas ang punong itim na tigre, hindi ipagkakait ng punong babae ang respeto. Kapag nakuha ko na ang kooperasyon sa proyektong iyon, maghahanda ako ng isang mamahaling regalo para sa punong babae. Wala na siyang dahilan para protektahan pa ang hayop na iyon. Matalino ka talaga, Ate Yufei. Anong klaseng pagmamaneho yan, hayop? Ate Yufei, sa harap. Ha? May tao sa harap. Demonyong Sakura babae. Ang demonyong multo mula sa kaharian ng Sakura. Ate Yufei, narinig kong kakaiba ang kanyang kapangyarihan, kumakain ng buto ng tao, at walang ginagawang mabuti. Tapos na ba tayo? Para sa larawan ng bansa siya pumunta. Anong gagawin natin? Binibining Chi, bumaba ka at ibigay mo ang larawan ng bansa. Kung hindi, huwag mong sisihin kung gagamitan kita ng dahas. Abangan ang susunod. Baba na. Ang Shanhe Sheji-2 na ito, pagmamayari naming dalawa ni Commander Xuan Nu. Kung ipipilit mo, baka magalit ang Commander Xuan Nu sa'yo. Magagalit siya. Commander Xuan Nu? Kumpara sa amin, hindi pa siya karapat-dapat. Ang Dragon Kingdom Army, gusto mo bang makipagdigma sa Dragon Kingdom? Sino ka ba? Huwag kang magmalaki sa harap namin. Sa loob ng Dragon Kingdom, hindi kayo pwedeng magwala. Anong pakialam mo? Huwag kang makialam. Anong ibig mong sabihin sa pakikialam? Gusto mong mamatay? Hindi ko inaasahang sa Dragon Kingdom. May matinding eksperto kang tulad mo. Sidanang. Ako na ang talo. Magkikita pa tayo. Ingatan mo, huwag mo nang iwala. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang pagpunta ko rito ay para rin sa larawang ito. Kung gayon, ibibigay ko na ito sa'yo bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi na kailangan. Dalawang bagay lang ang gusto ko. Una, hindi ko kailangan ng kayamanang ito. Ang kailangan ko lang ay ang Xuanyuan Jian sa loob. Gusto kong makipagkita sa boss mo. May negosyo akong pag-uusapan. Pwede ba itong ayusin? Walang problema. Ipapaalam ko ito sa aking boss sa likod ng mga eksena. Pero paano kita makokontak pagkatapos? Sabihin mo lang ito sa boss mo. Kapag lumitaw na ang Xuanyuan Sword, ako mismo ang lilitaw. Aalis muna ako. Teka, Ate, anong nangyari? ano sa tingin mo yung misteryosong lalaki? Natalo niya ang Cherry Blossom Demoness. Talagang walang katulad ang lakas niya sa mundo. Ang pinaka-importante, napakaganda ng katawan niya. At batay sa boses niya, napakabata pa. Kapag lumitaw ang ganitong natatanging henyo, tiyak na magiging pinakamakapangyarihan sa mundo. Tanging ang ganitong uri ng lalaki ang karapat-dapat maging asawa ko para paglingkuran ko siya. Tama. Ang taong may ganito kalaking kapangyarihan sa buong mundo, tanging si Qing Wushuang bago siya nawalan ng kanyang martial arts. Ang hayop na Qing Wushuang na yan, hindi karapat-dapat magsintas ng sapatos ng misteryosong lalaking ito. Tama. Ihanda ang plano para bukas ng gabi. Gagawin kong siguradong mamamatay si Qing Wushuang. He Yufei.
Kung malaman mo na ako pala ang misteryosong lalaking gusto mong pakasalan, ano kaya ang mararamdaman mo? Narito ako, Panginoon. Magaling ang ginawa mo, Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Ki Yufei. Sana sa bukas ng gabi, mahuli ko na ang malaking isda sa likod mo. Commander, ang aming pamilyang Gu ay talagang walang Shanhe Shijitu. Ni minsan, ay hindi ko narinig sa mga nakatatanda. Baka nagkakamali po kayo. Tama. Isipin niyo po, kung mayroon talaga kaming kayamanan, sana hindi kami nahulog sa ganitong kalagayan. Ang Shanhe Shejitu ay talagang nakatago sa pamilyang Gu. At alam ko kung saan. Gago ka! May karapatan ka bang magsalita dito? Commander Schwano, wala talaga kaming Shanhei Shejito. Huwag kang maniwala sa kanya. Xingwu Swang, anong ginawa namin? Para galitin ka? Bakit ka nagsisinungaling? At nagdulot ng malaking problema sa pamilya namin? Tama! Kung may kakayahan ka, hanapin mo ang Shanhe Shejitu. Basta't mahanap mo, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Bienan. Sinabi mo yan ha? Pwe, sinong biyenan mo? Ang Shanhe Shejitu na ito ay talagang nakatago sa pamilya natin? Ito, ang pamilya natin, ay yayaman na. Wu Shuang, ngayong nakita mo na ang Shanhe Shejitu, edi ibigay mo na sa akin. Tita, yung sinabi mo kanina, naaalala mo pa ba? Tungkol dun, naaalala ko, yung pagmamakaawa at pagluhod, di ba? Sige, ako na ang luluhod. 1, 2, 3, tingnan mo, tapos na. Pwede na bang ibigay sa akin? Kailan ko ba sinabi na kapag lumuhod ka, ibibigay ko sa iyo ang Shanhe Shejitu? Xingwu Shuang, hayop ka! Niloloko mo lang ako. Hindi ka naman pala tanga. Ikaw. Ako. Sige. Wu Shuang, huwag kang magpakabayolente. Talagang huwag kang gagawa ng kalokohan. Tita, kung mag-isang hakbang ka pa sa harap, ang Shanhe Shejitu na ito ay tuluyang mawawala. Hindi ako lalapit. Xingwu Shuang, pinapayuhan kitang ibigay mo sa akin ngayon din ang Shanhe Shejitu. Ang galit natin sa isa't isa ay mabubura na. Bibigyan pa kita ng malaking halaga para magretiro sa ibang bansa. Ang Shanhe Shejitu ay ari-arian ng Longguo. Nararapat lamang na ibigay kay Komandante Xuannu para ideposito sa kaban ng bayan. Pinapayuhan kitang huwag kang lumaban. Ito ang pinakamagandang paraan para maalis ang dumi sa iyo. Tama, ideposito sa kaban ng bayan. Kung matutuwa ang hari, tiyak na ibabalik niya ang ranggong militar ng aming Qingcheng. Xingwu Shuang, sinira mo ang buhay ng aming Qingcheng. Sa huli, gawin mo namang mabuti at tulungan mo siya. Mga walang malay na to. Ang kayamanang gusto ko, ibibigay pa sa iba. Sige, pag-alis ni Xuannu sa Jianghai, titingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Nagpapasikat gamit ang iba. Ang pamilya Gu, talagang magaling maglaro. Pero kung ibibigay ko ang Shanhe Shejitu kay Xuannu, ano ang makukuha ko? Xingwu Shuang, napakatigas ng ulo mo. Gusto mo pa bang matikman ang sakit ng pagkapilay? Mukhang handa na kayong magsabay tayong mawasak. Ano ang balak mo? Alam naman ninyong lahat, wala na akong iba ngayon. Pera na lang ang pinakamahalaga sa akin. Bukas, magdaraos ako ng isang subasta. Ang mag-aalok ng pinakamataas na halaga, sa kanya ko ibibigay ang Shanhe Shejitu. Sige na nga. Bahala ka. Tan lang. Shisha. Ayusin ninyo ang subasta. Opo. Xingwu Shuang, buti naman naintindihan mo. Sa buong Longguo, sino ang makakapantay sa akin sa yaman? Sandali. Sa subasta bukas, may idadagdag akong patakaran. Kahit sino ay pwedeng sumali, maliban kay Ki Yufei at sa mga aso ay hindi papayagang pumasok. Ano? Ulitin mo? Mukhang ang asong ito nakakaintindi ng tao. Ito lang ang hiling ko. Dapat ayos na to, di ba? Walang problema. Sige, Xingwu Shuang, may payo rin ako sa'yo. Mag-ingat ka, baka may pera ka nga wala kang buhay para gastuhin yon. Tara na. Gago! Binabalaan kita! Bukas, dapat sigurado na ibigay mo ang Shanhe Shejitu sa Commander Xuannu. Narinig mo? Tita, wala akong koneksyon sa inyo. Bakit ko susundin ang gusto mo? Ikaw! Tama ang sinabi ni MS, Chi. Baka may pera ka nga, wala kang buhay para gastuhan yon.
Umalis ka na ngayon sa bahay ng Gu. Huwag mo na kami guluhin. Nakakadiri ang makisalamuha sa isang traidor. Siye. Sis, bukas, gusto mo bang maghanap ako ng tao bukas? Gusto mo ba? Maghanap ako ng tao para magbid sa Shanhe Shejito. Commander Xuanu, ang auction ay sa Tia Hotel. Siya ang may-ari ng Tia Hotel. Kanina lang, ipinasa niya ang Tia Hotel. Ngayon, ako ang may-ari ng Tia Hotel. Ang galing mo sis, kung ganito, ikaw ang may-ari ng Tia Hotel. Kung ikaw ang host, ang pag-attend sa auction ay dapat lang. May dalawang bagay na gusto kong gawin mo. Ano po? Una, maghanda ng tali ng aso sa entrance. Pagdating ni Qing Wushuang, suot niya yon at pasok siya. Kung hindi siya magsuot ng tali ng aso, hindi siya makakapasok sa Tia Hotel. Sige, walang problema. Pero nag-aalala ako, baka umalis siya dahil sa galit. Ngayon, ang Shanhe Shejito ay isang mainit na bagay. Habang tumatagal, mas delikado ang buhay niya. Para sa kanya, ngayong gabi, ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi niya palalampasin yon. Tama. Ano ang pangalawa? Kunin ang A-list fighter, Night Owl. Siya ang pinakamagaling na swordsman sa mundo. Pangunahing estudyante ng Yunu Sword God. Napakalakas. Gusto kong hindi siya makauwi ni Qing Wushuang. Sa bahay ng pamilya, Gu ngayon. Maganda ang pagganap mo. Sobra ang pagpuri mo, Marquis Tianlong. Pero hindi ko alam. Marquis Tianlong, bakit pinapagawa mo sa akin ang pagganap? Dahil kailangan ko ng kasama sa pagganap para mailabas ko ang larawan ng bansa at para magkaroon ng dahilan para magkaroon ng auction. D. Sinabi ko sa iyo, ang larawan ng bansa ay panghuli sa grupo ng mga rebelde. Kapag mas malaki ang alon, mas mataas ang tsansa na mahuli ang isda. Kung ganun, bukas, kung sino ang makakuha ng larawan ng bansa, siya ang pinakamalamang na rebelde. Hindi pinakamalamang. Sigurado. Bakit kayo sigurado? Ang kayamanan sa larawan ng bansa ay mas malaki pa sa inaasahan mo. Dahil may isang bagay sa kayamanan na kapag nakuha mo, makukuha mo ang buong mundo. Ang grupo ng mga rebelde gustong palitan ng pamahalaan ng Long. Bukas, siguradong gusto nila ang larawan ng bansa. Ha, ganun ba? Handa na ang oksayon sa Hotel Dia. Alam ko na. May tanong ako. Ano ang laman ng USB drive? Pangalawang panghuli para sa kanila. Tingnan mo, yung tao na to, kakasentensyahan lang sa nasyonal na live broadcast. Ngayon naman ay parang wala lang dito nagpapakita. Talagang walang takot. Kung sabay-sabay tayong lawayan, mababaon yan sa laway. Nagkukunwari lang yan. Gusto ibenta ang Shanhe Shejito. Di man lang inisip kung ano ang kaya niya. Balita ko na offend niya si Chi Yufei. Sabi pa nga, si Chi Yufei at aso bawal pumasok ngayong gabi. Malupit talaga si Chi Yufei. Nangahas pa siyang magsalita ng ganoon. Tiyak na mamamatay siya ngayong gabi. Qing Wushuang, hindi mo inaasahang narito ako, di ba? Talagang hindi ko inaasahan. Sasabihin ko na sa'yo, ang Jia Hotel ay binili na ni Ate Yufei. Kung makakapasok ka ngayon ay nakadepende pa sa kagustuhan ni Ate Yufei. Pero, eto. Mabait si Ate Yufei. Binigyan kanya ng pagkakataon. Kung luluhod ka at tatahol na parang aso ngayon, tapos, suotin mo itong tali ng aso, maaari kitang ihatid at gumapang papasok. Ano? Ayos ba? Talaga namang determinado kayong maging aso. Kung ganito nga, tutulungan ko kayo. Qing Wushuang, akala ko pa, matatagalan kang magsalita ng matigas. Di ko inakala na magpapakatig ka agad. Pero itong pagiging aso mo, naging mayabang pa. Unang beses mo rin ito. Tingnan ninyo ito. Siya, ang dating Dragon Marquis na mataas. Ngayon, nagiging aso natin. Nagpapakita ng pagkaawa. Di madalas makakita ng ganito. Akala ko Qing Wushuang, may konting pride pa. Di ko inakala na para sa kaunting pera, humingi ng awa sa Shutian siya. Ang ganitong traidor, walang hiya talaga.
Pero sabihin mo, sa nakaraan, ang mataas na tao, nakaluhod sa harap natin. Masarap talaga. Asong hayop, ano pang hinihintay mo? Magluhod ka at maging aso. Mali ang pagkakaintindi mo. Kanina, sinabi kong tutulungan kita. Hindi para ako maging aso. Pero, para ikaw maging aso. Niloloko mo ako. Sugod sa kanya. Luhot. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Talaga ba? Hindi nawala ang lakas mo? Kitang-kita ng buong bansa. Nawala nga ang lakas ko. Pero hindi ibig sabihin, nahahayaan ko. Ang ganitong paghamak mula sa basura. Halika, mag-aral kang tumahol. Abab. Bakit hindi ko makontrol ang boses ko? Aw, aw, aw. Aw. Malakas ang tahol. Mabait talaga. Ngayon, ako ang amo. Dadalhin kita para makakita ng mundo. May nagbabantay sa'yo. Sino ang may lakas ng loob? Aw, aw. Aw. Shoot yan siya. Pumunta ka sa labas at maglakad-lakad kasama ang aso. Bakit ang tagal mo? Ikaw, tingnan mo sa labas. Opo. Kyufei, Shoot yan siya. Anong ginagawa mo? Ate Yufei, hindi ako makakilos. Aw, aw. Pinapagawa ko sa'yo? Ganito ang resulta? Wala kang silbi. Ate Yufei, may tao na lihim na nagtatanggol kay Qin Wushuang. Naglagay ng mahika sa akin, kaya ako naging ganito. Di ko inakalang may alam ka. Pero wala yun. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang mga paraan mo ay parang papel na madaling punitin. Bago ako magalit, pakawalan mo si Shutian siya. Bakit ko siya pakakawalan? Dahil aso ko siya. At ikaw, hindi karapat-dapat na hawakan siya. Ah, aso mo pala siya. Para sa akin, Kung may alaga kang aso, dapat hawakan mo ng maayos ang tali at ilakad siya ng maayos. Huwag mo siyang hayaang mangagat ng kung sino. Halika, ibinabalik ko sa'yo. Gago ka! Umalis ka sa harap ko! Qing Wushuang, anong klaseng mahika ang ginawa mo? Dapat pakawalan mo siya at bumaba sa akin. Hindi ba aso mo siya? Kung kinagat ka ng aso mo, anong kinalaman ko doon? Papatayin kita. Yexiao, patayin mo siya ngayon din. Itong hayop na ito. Yexiao, patayin mo agad ang hayop na ito. Yexiao ay isa sa top 10 na malakas sa Tianbang at siya ang pangunahing estudyante ng Jade Woman Sword God. Kyufei ay humingi ng tulong sa kanya. Siya ay siguradong mamamatay. Oo, sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas. Magmadali kang lumuhod. Iiwan ko ang buong katawan mo. Hayaan mong lumuhod ako. Malamang ay ang master mo. Ang Jade Woman Sword God ay personal na dumating. Siya ay walang karapatan para dito. kung ikaw ay nananatiling Tianlongho, ang master ko ay walang karapatan para dito. Pero ngayon, ikaw ay na-depose na. Nagdadaka pa rito ng mga walang kwentang salita. Ininsulto mo ang master ko. Bylaw. Bylaw. Ito ay parang naghahanap ng kamatayan. Kung ikaw ay nagre-repent ngayon, maaari mong mapangalagaan ang mga kamay mo. Qing Wushuang ay malapit na mamatay. Nagpapalabas pa rito ng mga mapangahas na salita. Yexiao, putulin mo ang mga limbs niya para sa akin. Gusto kong gawin siyang human pig para laruan. Embryo ng Divine Sword. Paano na sa iyo ang sacred item ng master? Natural, ibinigay niya sa akin. Imposible. Ito ay talagang imposible. Yexiao, ano ang ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, ako ang employer mo. Mabilis, patayin mo siya para sa akin. Ayon sa master mo, ang paghawak ng bagay na ito ay maaaring mag-utos sa lahat ng malakas sa kanyang pangalan. Tama ba? Sa mga ito, kasama rin ikaw, di ba? Dahil sa agad mong pag-withdraw ng sword, ipagpapaumanhin ko ang buhay mo. Putulin mo ang sarili mong mga arms. Maraming salamat sa hindi pagpatay. Yexiao, hindi ba ito ay isang basag na necklace? Kailangan ba matakot ng ganito? Tumahimik ka. Wala kang alam.
Salamat sa hindi pagpatay. Qing Wushuang, mula ng iyong pagtaksil sa ating bansa at pagdulot ng kapahamakan sa mga mamamayan mula pa noon, dapat mong alam na ang iyong kahihinatnan ay ang dumaan sa pagpapatupad ng parusang kamatayan upang bayaran ang iyong mga kasalanan ng iyong buhay. Kaya, huwag mo akong sisihin. Hindi kita sinisisi. Naiisip ko lang, napakakatawa-tawa ng iyong kahangalan. Kahangalan? Isang taong may sala ang may kapal na humusga sa akin. Upang kunin ang aking buhay, hindi kayo nag-atubiling magdala ng ganito karaming tao. Talagang binigyan ninyo ako ng malaking karangalan. Sayang nabigo ang plano ninyo. Nandito si Commander Heihu. 6 na general ang magpapatupad ng parusa. Ikaw, isang hamak na basagurong walang kuwenta. Paano ka makakaiwas sa kamatayan? Nandito ka pa rin, nagpapanggap. Nandito si Commander Heihu. Lahat ng iyong mga lihim na plano ay mga hungkag na pananakot lang. Ching Cheng, huwag mong pakinggan ang basagurong ito na nag-iingay. Patayin mo na siya agad para mabawi ang iyong pagkakasala. Tama na, tumahimik. Bakit hindi pa ninyo ipapatupad ang parusa? Opo. Sira. Ikaw, wala kang nangyari? Ano? Masaya ka lang ba kung namatay ako? Sino? Sino nga ba? Ang humadlang kay Commander Heihu sa pagpapatupad ng parusa sa bilanggo? Ang mga has na kalabanin si Commander Heihu, mukhang hindi alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Lumabas ka at lumuhod para humingi ng tawad, baka sakaling magustuhan ni Commander Heihu at patawarin ka. Xuanu, ikaw kaya ang may kagagawan nito? Bulag ka ba? Nakita mo na ako ang gumawa. Ikaw kaya? Hindi nawala ang kanyang galing sa martial arts? Imposible. Ako ang pumutol sa kanyang mga tendon. Kahit sinong martial artist, kapag naputol ang mga tendon, imposibleng makagalaw pa. Kung gayon, sino kaya ang nasa likod, ang kumakalinga kay Qing Wushuang? Si Qing Wushuang, dati Dragon Marquis ng Lungguo. Pangalawa lang siya sa hari sa kapangyarihan. Posibleng noong panahon niya bilang Dragon Marquis, may mga lihim siyang tinaguyod. Maaari nga. Mga taong hindi nagpapakita. Mga hamak na manok at aso lang sila. Walang dapat ikatakot. 6 na general, makinig. Patayin si Qing Wushuang, dito mismo. Opo, parang langgam na gustong gumalaw ng puno. Luhod. Ang lakas na ito. Napakalakas. Kahit anong hayop ang kumakalinga sa'yo, kung sinabi kong mamamatay ka sa alas 3 ng madaling araw, hindi ka aabot ng alas 5. Tigring lumalabas sa bundok. Ito ang pinakamalakas na atake ni Heihu. Luhod. Anong klaseng kapangyarihan ito? Naipaluhod pa si Heihu. Paano nangyari yon? Sino ba talaga ang kumakalinga sa hayop na ito? Ate Yufei, ang taong ito, at yung eksperto kahapon, sa ilalim ng hotel na lihim na kumalinga kay Qing Wushuang, malamang iisa lang sila. Kayong lahat? Luhod. Sinabi ko na, hindi ninyo ako mapapatay. Kahit na ang 6 na general at si Heihu ay magtulungan, o kahit na ang buong hukbo ay lumabas ng sabay-sabay, hindi pa rin nila ako kayang talunin. Nakipagsabwatan ka sa mga dayuhan upang supilin kami. Isa pang malaking kasalanan iyan. Gusto mo bang tuluyang maging kaaway ng aming bansang Longguo? Ay, Heihu, putangin ng sibuyas ka. hindi mo pa kayang kumatawan sa buong Longguo. Kayo ay mga palaboy at palaboy na hindi makakagawa ng anumang alon. Kahit na ako ay naghirap na, hindi pa rin ninyo ako kayang talunin. Kasing dali lang ng pagbaliktad ng palad ang pag-aayos sa inyo. Ngayong araw, isang paalala lang ito para sa inyo. Kung sa ibang araw ay muling manghamas, Hindi kita palalampasin. imbestigahan nyo. Tingnan natin kung sino hayop ang malalaso na protektahan ng aksi na ito. Malalaso ang protektahan ng aksi na ito. Opo. Xuanu, ang taong may kakayahang supilin kami, tiyak na hindi pangkaraniwan. Imbestigahan ninyo kung may taong maaaring pagbintangan. Hindi ba't ang yabang-yabang mo? Hulaan mo na lang. Sino man iyan, ang maglakas loob na magpaluhod sa amin. Papatayin ko talaga siya. Komandante, kahit pagsamasamahin namin, hindi pa rin namin siya kayang talunin. Komandante Heihu, may nakilala akong isang misteryosong tao at ang kanyang kapangyarihan ay nakakatakot at hindi pangkaraniwan. Nagapi niya ang Sakura Witch ng mag-isa lamang. Basta't payagan siyang lumabas, ang mga dagatmayang hindi man lang magpakita, tiyak na susuko at mamamatay. Tama. Anyayahan ninyo siya. Pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Commander Heihu, huwag po kayong mag-alala. Ang misteryosong taong iyon, sa mapa ng Shan Hishiji, ang Xuanyuan Jian na nasa loob ng kayamanan, ay talagang interesado, basta't makuha natin ang Xuanyuan Jian.
Ang misteryosong taong iyon tiyak na lalabas siya para patayin si Qin Wushuang at ang mga daga na nagtatanggol sa kanya sa dilim. Mabuti. Qi Yufei, malaking ambag ito sa iyo. Salamat, Commander. At inutusan ko na ang mga tao na buksan ang mapa ng Shanhi Shijitu at nalaman kung nasaan ang kayamanan. Saan? Sa lumang bahay ng pamilya Gu. Ano? Nakabaon pala ang kayamanan sa lumang bahay ng pamilya Gu. Kasalanan ito. Kasalanan ito. Sa mahabang panahon, wala tayong kahit anong bakas. Hindi tayo pinagpala ng langit. Pamilya Gu. Kung alam lang natin noon, ang pamilya Go, siguradong yayaman na tayo noon pa. Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano ko malalaman yon? Mabuti. Bukas ng hapon, pupunta tayo sa lumang bahay ng pamilya Gu para hanapin ang kayamanan. Qi Yufei, malaki ang naitulong mo. Malaking bahagi ng kayamanan ay para sa iyo. Maraming salamat, Commander Heihu.